Ang binatang ito na may maangas na itsura ay talagang mahusay manligaw, kaya niyang alamin ang iniisip at damdamin ng mga babae sa loob lang ng ilang minuto. Nahila na niya ang mayaman na babae na ito. Nang magsawa na siya sa mga mayayamang babae, iniwan niya ito ng walang pag-aalinlangan at hindi man lang nag-atubili. Para sa kanya, halos walang babae na hindi niya kayang ligawan, maliban sa isang tao. Ang binatang ito na si Kim Mo-young, isang empleyado na nagtatrabaho sa isang pabrika ng serbesa. Karaniwan ay wala siyang emosyon sa kanyang mukha at walang laman ang kanyang mga mata, mukhang hindi niya pinapansin ang sinuman. Ngayong araw, nakaschedule si Mo-young na pumunta sa isang pottery exhibition at magsilbi ng inumin sa isang birthday party. Bago umalis, narinig ni Mo-young ang kanyang kaibigan na binabanggit na ang babaeng nagbukas ng exhibition sa pagkakataong ito ay isang napakagandang mayaman na dalaga. Nang dumating si Mo-young sa labas, muntik na siyang mabangga ng bumubukas na pinto ng kotse. Ang babaeng ito na si Jin Kang ay katatapos lang magpalit ng masikip na damit sa kanyang sasakyan. Si Jin Kang ay inimbitahan na dumalo sa pottery exhibition. Ang may-ari ng exhibition na ito na si Seon Yeo ay ang kanyang matalik na kaibigan. Sa pagkakataong ito, dumalo si Jin Kang upang batiin ang kanyang matalik na kaibigan na si Seon Yeo ng maligayang kaarawan at dahil na rin sa utos ng kanyang boss na katawanin ang kumpanya at magpresenta ng design project sa mapapangasawa ng kanyang matalik na kaibigan. Nang makita niya na muntik na niyang mabangga si Mo-young, dali-dali siyang humingi ng paumanhin. Tinanong ni Mo-young kung sa kanya ang marangyang kotse na nasa harap niya. Sinabi ni Jin Kang na ang kotse na ito ay sa kanyang kaibigan. Nagpakita si Mo-young ng ekspresyon na, alam ko na. Medyo naguluhan si Jin Kang, ngunit ang paliwanag ni Mo-young ay lalo siyang nagalit dahil hindi siya mukhang maganda. Bago umalis, muli pang nagsalita si Mo-young ng kakaiba, kagabi bili lang ba? Sobrang naguluhan si Jin Kang. Sa pagkakataong ito, lumapit ang kanyang kuya na si Jin-go. Una ay pinuri niya ang kanyang magandang kapatid, pagkatapos ay hinila ang tag na nakalimutan ng kanyang kapatid na tanggalin mula sa damit. Sa pagkakataong ito, bigla ang naintindihan ni Jin Kang ang sinabi ni Mo-young kanina. Si Mo-young ay abala sa pagtatrabaho sa bulwagan at nagkataon na narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ng may-ari ng exhibition na si Seon Yeo at ng kanyang nobyo. Bago magsimula ang exhibition, narinig niya na magkakaroon ng panayam sa mismong mga ceramic artist. Sa katunayan, ang buong exhibition ay inayos ng mayaman na nobyo ni Seon Yeo. Ang ilang mga ceramic na ipinapakita ay hindi kay Seon Yeo, kundi gawa ng isang propesor. Hindi pinapayagan ng kanyang pride si Seon Yeo. Si Seon Yeo na gamitin ang gawa ng iba bilang kanya. Agad siyang humiling na kanselahin ang panayam sa mga artist sa exhibition o sa huli, alisin ang lahat ng gawa ng propesor. Ngunit ang kanyang nobyo, na galing sa isang mayaman na pamilya, ay mayabang at matigas ang tono. Naniniwala siya na hindi sapat ang artistic na talento ni Seon Yeo at pinilit siya na gawin ang kanyang inuutos. Habang nagtatalo sila, si Mo-young, na inaayos ang isang makina sa malapit, ay tila sinasadya na hampasin ang wrench sa kanyang kamay sa mesa. Tumayo siya ng mahinahon at inasikaso ang kanyang trabaho. Nang makita ito, direktang tinawag siya ng nobyo ni Seon Yeo na huminto. Pagkatapos ay inilagay ang tseke sa kanyang kamay. Nagbigay siya ng senyas kay Mo-young na panatilihing lihim ang kanilang pag-uusap. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkaalis ng lalaking nobyo, umiti si Mo-young at agad na pinunit ang tseke. Hindi rin niya nakalimutan na paalalahanan si Seon Yeo na kung ayaw niyang magpa-interview, huwag siyang pumunta. Napagtanto ni Seon Yeo na kakaiba si Mo-young. Inakala niya na ang lalaki na nasa harap niya, na una niyang nakilala, ay hindi naiintindihan ang kanyang panloob na pagtatalo. Ngunit sa hindi inaasahan, sa loob lang ng 2 hanggang 3 pangusap, nahulaan ni Mo-young ang nasa isip ni Seon Yeo. Alam ko na hindi gustong maging isang sikat na star, si Seon Yeo, kaya hindi mo kailangang dumalo. Ang mga salita ni Mo-young ay nanatili sa puso ni Seon Yeo. Hindi magtatagal at magsisimula na ang exhibition. Habang nag-aalangan si Seon Yeo kung ano ang gagawin, hindi niya inaasahan na itulak ni Mo-young ang isang empleyado doon na nagpabagsak sa ceramic na nasa likod niya at nabasag ito. Sa sandaling nabasag ang ceramic, nagsimulang makaramdam si Seon Yeo ng takot sa binatang ito na si Mo-young na una niyang nakilala. Si Mo-young ay abala sa paghahanda sa bar at kumuha sila ng kanyang kuya ng isang baso bawat isa. Pakiramdam ni Jin-guk ay pamilyar si Mo-young na tila nakita na niya ito kung saan. Sinabi naman ni Jin Kang na hindi maaari. Hindi maaaring kilala ng kanyang kuya ang isang kasuklam-suklam na tao na tulad niya. Hanggang ngayon ay nasa isip pa rin ni Jin Kang ang sinabi ni Mo-young na hindi siya maganda. Sa kabaligtaran, ang mga mata ni Seon Yeo ay laging nakatitig kay Mo-young. Nang makita niyang umalis ito sa bar, tahimik din siyang sumunod sa labas. Ngunit tila inaasahan na ni Mo-young na hahanapin siya ng babae. Naghihintay na siya sa isang madilim na sulok. Tinanong ni Seon Yeo si Mo-young kung sinadya ba niyang basagin ang ceramic. Direktang inamin ito ni Mo-young at bahagyang umiti siya.
Sinabi niya na dahil si Seonyeo ay napakagandang-ganda. Sa harap ng ganoong prangkang lalaki, halatang nahihiya si Seonyeo. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang nobyo ni Seonyeo na si Lee Sung para hanapin siya. Agad na hinawakan ni Moyang ang braso ni Seonyeo at pagkatapos ay hinila siya sa sulok kung saan siya nakatayo. Nagkataon na ang mga paputok ay sumabog sa madilim na kalangitan. Mas lumapit si Seonyeo kay Moyang at lalo siyang nalito. Biglang tumawag si Usung. Agad na kinabahan si Seonyeo, ngunit walang pag-aalinlangan na pinutol ni Moyang ang tawag. Pagkaalis ni Usung, si Moyang ay isinuot ang kanyang bracelet sa kamay ni Seonyeo. Sinabi niya na ito ay regalo niya sa kaarawan, pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Lubhang kinilig si Seonyeo, ngunit hindi niya nakita na pagtalikod ni Moyang, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at pagwawalang bahala. Sa ikalawang araw pagkatapos makilala si Moyang, pinuntahan ni Seonyeo ang address ng pabrika ng serbesa kung saan siya nagtatrabaho. Sa pagkakataong ito, abala si Moyang sa paglilipat ng mga serbesa. Inanyayahan niya si Seonyeo na sumakay sa kanyang sasakyan. Bilang isang mayamang anak, ito ang unang pagkakataon na kasama si Seonyeo sa trabaho ng paglilipat at pag-impact ng mga serbesa. Walang mamahaling red wine, ngunit naramdaman ni Seonyeo ang kalayaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa proseso, hindi niya sinasadyang nasira ang bracelet, ngunit sa isang iglap, inayos ni Moyaong ang bracelet na parang bago. Ang kanyang matalik na kaibigan ay biglang lumapit. Sinabi ni Moyaong ang tungkol sa kanyang kaibigan na kinailangan niyang magtrabaho ng 3 part-time na trabaho araw-araw para kumita ng pangmatrikula. Sinasadya niyang ibunyag ang kahirapan sa buhay ng kanyang kaibigan. Gabi na nang ihatid ni Moyaong si Seonyeo sa bahay. Kahit na si Seonyeo ay isang mayaman na dalaga, ang kanyang tono ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa sarili. Nag-aalala siya na hindi siya gusto ni Moyaong, ngunit sa hindi inaasahan, direkta siyang umamin sa kanya. Naalala kita kaya pwede ba kitang magustuhan? Hindi pinansin ni Moyaong ang katotohanang may nobyo na ang babae. Lumapit siya ng may lakas ng loob at direktang hinalikan si Seonyeo sa labi. Lalo pang naakit si Seonyeo kay Moyaong. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang bracelet na ibinigay sa kanya. Natuklasan niya na pagkatapos itong ayusin, ang pagkakasunod-sunod ng mahigit 20 beads ay eksaktong katulad ng sa bracelet na iginuhit niya bago ito ayusin. Nagkita muli si Seonyeo at Moyaong. Iminungkahi niya na tutustusan niya ang matrikula sa kolehiyo ng kaibigan ni Moyaong at sinabi sa kanya na siya na ang mag-abot nito para sa kanya. Naghanda si Moyang na tanggapin ang pera, ngunit biglang kinuha ito ni Sena at itinapon. Na may malamig na mukha at prangkang sinabi na nagsinungaling si Moyang sa kanya. Natuklasan pala ni Seonyeo na sinubukan niyang mag-imbestiga tungkol sa universidad na pinapasukan ng kaibigan niya. Sinabi ng universidad na wala silang ganoong estudyante, kaya tiyak na dahil sa pera kaya sinasadya ni Moyang na magsinungaling upang makalapit sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na umiti lang siya at ibinigay ang kanyang telepono kay Seonyeo. Sinagot niya ito at natuklasan na ang kaibigan ni Moyang ay nag-aaral pala sa ibang paaralan. Nang matanto niya na nagkamali siya sa kanya, nagpakita si Seonyeo ng awkward at litong mukha. Tinulungan siya ni Moyang na kunin ang lahat ng pera na tinangay ng hangin. Umiyak si Seonyeo at niyakap siya. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin. Muli na namang isinuot ni Moyaong ang bracelet na ibinigay niya sa kamay ni Seonyeo. Nagkasundo na ulit silang dalawa. Sinabi ni Seonyeo sa kanya ang tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga beads pagkatapos itong ayusin na eksaktong katulad ng dati. Akala niya ay mayroon siyang henyong boyfriend na may napakagandang memorya. Hindi na makapaghintay si Seonyeo na ikwento ang kanyang love story sa kanyang matalik na kaibigan na si Jin Kang. Nang magkita silang dalawa, pumunta rin doon si Moyaong. Nang makita ni Jin Kang ang lalaki, agad niyang nakilala ito. Bukod sa exhibition kahapon, nagkita na rin silang dalawa ng mag-isa minsan. Si Jin Gok, bilang isang detective, ay nag-ayos ng isang blind date para sa kanyang kapatid na babae. Ang kadate niya ay isang junior sa istasyon ng pulisya na nagngangalang Cho Ran. Magkasama silang pumunta sa isang beer pub upang mag-usap. Napakaganda ng impresyon ni Cho Ran kay Jin Kang. Nais niyang gawing formal ang kanilang relasyon. Habang nag-uusap sila, tahimik na nakikinig si Moyaong sa malapit. Sa pagkakataong ito, isang empleyado sa pubi ang aksidenteng natapo ng beer kay Jin Kang. Nang akmang tatayo siya para pumunta sa banyo, biglang lumapit si Moyang at tahimik na isinuot ang jacket niya kay Jin Kang. Nang makita ni Jin Kang na unti-unting lumalayo si Moyaong, ay may kakaibang pakiramdam si Jin Kang. Samantala, upang matiyak na magiging maayos ang blind date ng kanyang kapatid na babae, tahimik na sinundan ni Jin Gok ang dalawa sa beer pub. Nang masaksihan niya ang eksena kung saan isinuot ni Moyaong ang jacket sa kanyang kapatid, at nang tiningnan niya ito na nasa harap niya, mayroon ding kakaibang pakiramdam si Jin Gok. Nagising si Jin Kang mula sa alaala ng araw na iyon. Ayaw niyang mapahiya si Seonyeo, kaya nagkunwari si Jin Kang na ngayon lang niya nakilala si Moyaong. Ngunit hindi niya inaasahan na sinabi nito ang katotohanan na nagkita na sila dati kay Seonyeo. Nagmadaling magpaliwanag si Kang kay Seonyeo.
na nagkataon lang na nagkita sila ni Moyaong. Pagkatapos ng pagpupulong, gusto ni Sena na ihatid ni Moyaong si Jin Kang sa bahay, ngunit magalang siyang tumanggi. Ayaw niyang magkaroon ng malabong relasyon sa nobyo ng kanyang matalik na kaibigan. Bago umuwi, binigyan ni Sena si Moyaong ng isang ceramic na personal niyang ginawa. Hinalikan din niya ito sa labi bilang paalam. Kinabukasan, dinala ni Seonyeo ang design proposal ni Jin Kang upang makipagkita sa kanyang nobyo na si Usung. Pumayag siyang tumulong, ngunit ang kanyang tono ay mayabang pa rin. Hindi niya tinanggap ang panlalait kaya kinuha niyang muli ang design proposal. Pagkatapos ay direkta siyang nakipaghiwalay sa kanya. Sinabi niya na may gusto na siyang ibang lalaki. Nang marinig ito ni Usung, sa hindi inaasahan, ngumiti siya ng mapanukso at sinabi sa kanya na maaari siyang umibig, wag lang silang magkakaroon ng relasyon. Ngayon, nilabhan na ni Jin Kang ang jacket ni Moyaong at ibinalik sa kanya. Sa panahong iyon, tumawag si Cho Rangu upang yayain si Jin Kang na manood ng pelikula. Agad na pumayag si Jin Kang. Nagbiro si Moyaong tungkol sa malabong relasyon ni Jin Kang at Cho Ran. Agad siyang tinanong ni Jin Kang, napakaliwanag na 2 beses lang tayo nagkita. Bakit sinabi mo kay Seonyeo na nagkita na tayo ng maraming beses? Isang misteryosong sagot ang ibinigay ni Moyaong na nagkita na sila matagal na ang nakalipas. Tinitigan ni Jin Kang si Moyaong ng matagal, naghihintay na sabihin ng lalaki ang tungkol sa unang beses na nagkita sila. Ngunit hindi niya inaasahan na naging mapaglaro ang mga mata ni Moyaong at nagbiro na mukhang kamukha niya ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na babae. Nang marinig ito, nagalit si Jin Kang at pinagsabihan si Moyaong na isipin niya ang kanyang sarili, na bastos siya at mayabang at akala niya ay lahat ng babae ay mabibighani sa kanya na talagang nakakainis. Matapos punahin si Moyaong, naghanda si Jin Kang na umalis, ngunit aksidente siyang nakakita ng isang pusa na muntik ng masagasaan ng isang truck. Sa mahalagang sandaling iyon, mabilis na lumapit si Moyaong at sinagip ang pusa mula sa ilalim ng sasakyan. Ang ginawa ni Moyaong ay nagpabago sa pananaw ni Jin Kang sa kanya. Mukhang ang lalaki na nasa harap niya ay isang taong masama lang ang dila, ngunit may mabuting puso. Ngunit hindi alam ni Jin Kang na marami pang itinatagong sikreto si Moyaong. Siya ay isang napakadelikadong tao. Dinala ni Seonyeo ang halaga ng pera na ibinigay kay Hyunjun, ang kaibigan ni Moyaong, at sinabi sa kanya na gamitin ang pera para sa kanyang matrikula. Sa harap, matamis na nagpasalamat si Hyunjun at tinanggap ang pera, ngunit sa likod ay nagreklamo siya kay Moyaong. Kaya pala si Moyaong ang nagsabi sa kanya na magpanggap na mag-aaral sa kolehiyo. Ang layunin ay makuha ang puso ng mayamang dalaga. Kinabukasan, nanood ng pelikula si Jin Kang kasama ang kanyang kadate, ngunit hindi niya sinasadyang nakita niya si Moyaong at isang kakaibang babae na magka-holding hands na mukhang napakalapit sa loob ng sinehan. Nagkataon na ang kakaibang babae na si Imyuri ay sangkot sa isang kasong murder. Ilang araw na ang nakalipas, isang babaeng estudyante sa kolehiyo ang biglang nahulog mula sa mataas na lugar sa hating gabi. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan na ang biktima ay tinamaan ng isang blunt weapon bago siya nahulog mula sa gusali. Itinulak siya mula sa balkonahe habang nagtatago. Ang detective na si Jin Gok ay sangkot sa investigasyon ng kaso. Nagpunta siya sa crime scene at natuklasan na ang salarin ay kaliwete. Bukod pa rito, pagkatapos ng krimen, napakalinis ng crime scene. Ang isa pang kapansin-pansin na bagay ay natuklasan ni Jin Gok na mayroong maraming crystal balls sa crime scene. Ang crime scene ay maayos na inayos ng salarin, ngunit ang posisyon at pagkakasunod-sunod ng mga crystal balls, pagkatapos itong ayusin, ay eksaktong kapareho ng dati. Ang minimum na bilang ng mga crystal balls ay higit sa 50. Ang kakayahang matandaan ang buong pagkakasunod-sunod pagkatapos lang ng isang beses na pagtingin ay nangangahulugang ang kriminal ay isang taong may pambihirang memorya at si Imyuri ay kaklase sa kolehiyo ng biktima. Nakilala niya ang pulis na si Cho Shan, kaya sinabi niya ito kay Moyaong. Nang marinig ito ni Moyaong, marami siyang iniisip. Tila nag-iisip siya tungkol sa mga sikreto na may kaugnayan sa kaso. Ilang oras pagkatapos, habang nagmamaneho si Jingo, muntik na siyang mabangga si Moyaong na tumatakbo sa interseksyon para habulin ang pusa. Kaya, sinama na siya ni Jingok sa daan pauwi. Sa kotse, sinabi ni Moyaong kay Jingok na ang kanyang ama ay isang pulis din nang marinig niya na ang ama ni Moyaong ay nagtrabaho sa Hisan Local Police Station. Tila may naisip si Jingok. Malapit na siyang bumaba ng sasakyan. Biglang tinanong ni Moyaong si Jingok kung may baril siya. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Jingok bilang biro. Ngunit hindi inaasahan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanong ni Moyaong. Gusto niyang malaman kung nakabaril na ba si Jingok sa isang tao. Saglit na natigilan si Jingok, si Moyaong ay tila nababasa ang kanyang iniisip at iniisip na nakabaril na nga si Jingok. Tinanong pa ni Moyaong kung ano ang pakiramdam niya nang makita ang isang tao na nawala dahil sa kanya. Agad na naintindihan ni Jingok na ang binatang nasa harap niya ay hindi ordinaryo. Bago magpaalam, nagtanong si Jingok kay Moyaong.
Gusto niyang malaman. Noong una ay nagkita na ba kayo? Sinabi ni Moyang na hindi, lalo pang nagiging balisa ang mukha ni Jin-guk. Pagbalik sa istasyon ng pulis, tinanong ni Jin-guk ang pulis na si Kim, isang malapit na kaibigan, na lihim na imbestigahan si Moyang. Sinasabi sa kanya ng kanyang intuwisyon na ito ay isang napakadelikadong karakter. Pagkatapos magpaalam kay Jin-guk, pumunta si Moyang sa pottery room para makipag-date kay Seon-yeol. Habang naglalandian sila, biglang tumawag si Jin-kang. Lumapit si Moyang at hinila ang isang airbud ni Seon-yeol, pagkatapos ay isinuot sa sariling tainga. Binanggit ni Jin-kang na nakita niya si Moyang sa sinehan, ngunit hindi niya sinabi ang pakikipag-holding hands ni Moyang at ng ibang babae. Inakala ni Seon-yeol na mag-isa lang nanood ng scene ang kanyang nobyo at sinabi niya na sa susunod ay dapat isama siya nito. Dahil sa pag-aalala na niloloko ang kanyang matalik na kaibigan, pinuntahan ni Jin-kang si Moyang upang tanungin siya tungkol sa nangyari sa sinehan. Ipinaliwanag ni Moyang na ang babae ay ang kanyang kapatid na babae lang. Hindi naniwala si Jin-kang sa mga paliwanag niya. Umaasa siyang hindi nagsisinungaling si Moyang, ngunit bigla siyang nagpalit ng usapan at nagsimulang detalyadong suriin ang desisyon ni Jin-kang na makipag-date kay Cho-ran. Hindi niya masyadong gusto ang lalaki. Nadama lang niya na okay ang kondisyon ng lalaki, kaya pumayag siyang subukan ito. Para kay Moyang, hindi magiging tapat si Jin-kang kay Cho-ran. Kung ganoon, wala siyang karapatan na punahin siya. Inakala pa ni Moyang na ang pag-question sa kanya ni Jin-kang ay hindi dahil sa tunay siyang nag-aalala sa kanya. Baka may gusto ka rin sa akin. Kalmadong itinanggi ito ni Jin-kang. Pasensya na, hindi ubra sa akin ang laro mo. Pagkatapos magsalita, nagsimula si Jin-kang na kumain ng noodles. Ang mga mata ni Moyang ay tumitig sa paso sa braso ni Jin-kang. Tinanong niya kung nag-aalala siya para sa kanya. Ang sagot ni Jin-kang ay nananatiling matatag, hindi man lang siya nag-aalala. Sa harap ng kalmado at matalinong babae na nasa kanyang harapan, tila may kakaibang emosyon sa mga mata ni Moyang. Pag-uwi sa bahay at pagligo sa gabi, iniisip pa rin ni Moyang ang paso sa braso ni Jin-kang. Ang hindi alam ni Jin-kang ay mayroon ding eksaktong kaparehong paso sa braso ni Moyang. Noong gabing iyon, ibinigay ni Pulis Kim ang impormasyon tungkol kay Moyang na naimbestigahan niya kay Jin-guk. Nakasaad sa dokumento na malinis ang record ni Moyang. Sinabi ni Jin-guk kay Pulis Kim na sa tuwing makikita niya si Moyang, kinakabahan siya, at kakaibang takot. Sa parehong oras, may karagdagang lead sa kaso ng pinatay na estudyante sa kolehiyo. Ang suspect na gumawa nito sa biktima, na nobyo nito, ay inaresto. Tinanong ng pulisya kung saan itinago ang tasa na ginamit niya upang salakayin ang biktima. Sa harap ng pagtatanong, sinubukan pa rin ang binata na ipaliwanag na hindi siya ang gumawa nito. Sinabi niya na noong gabi ng kaso, nagkaroon lang sila ng simpleng pagtatalo ng biktima. Pagkatapos, naglakbay siya sa ibang bansa ng mag-isa. Agad na naputol muli ang lead ng kaso. Upang imbestigahan ang kaso ng pinaslang na estudyante sa kolehiyo, ipinatawag ni Charong ang kaibigan ng biktima na si Im Yuri. Ipinatawag sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Habang kinakausap, isiniwalat ni Charong na ang sandata na ginamit upang patayin ang biktima ay isang championship trophy. Nang marinig ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ni Yuri. Sa katunayan, noong gabi ng kaso, aksidenteng naapakan Yuri ang isang championship trophy sa loob ng kanyang dance studio. Kinabukasan, nakipagkita si Yuri kay Moyang. Binanggit niya ang tungkol sa trophy na sinasabing ang nobyo ng biktima ay iniwan ang trophy sa kanyang silid. Tungkol dito, kalmadong tinanong lang ni Moyang kung maayos ang tulog ni Yuri kamakailan. Sumagot si Yuri na mula nang makilala niya si Moyang, hindi na siya umaasa sa gamot. Lihim siyang ngumiti. Nagkataon na dumating din si Jin-guk sa coffee shop na ito at nakita ang lahat. Napansin ni Jin-guk ang tattoo ni Yuri. Naalala niya ang isang group photo ng biktima. Agad na nalaman ni Jin-guk na parehong kakilala ni Moyang si Yuri at ang biktima. Ewan kung bakit, pero kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Jin-guk. Mukhang umiikot ang lahat at may kinalaman na naman kay Moyang. Natuklasan ni Jin-guk na mayroong isang crystal ball sa bagahe ng nobyo ng biktima. Kaya, lumapit si Jin-guk para tanungin siya kung alam niya ang pagkakasunod-sunod ng mga crystal ball sa bahay ng kanyang nobya. Ngunit pagkatapos ng interogasyon, mukhang nalito siya. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Jin-guk na ang binatang ito ay hindi ang salarin. Samantala, sa mga gihis video na malapit sa pinangyarihan, natuklasan ni Jin-guk ang isang misteryosong lalaki na may dalang payong. May simbolo sa payong na iyon na nakita na niya dati sa kwarto ng kanyang kapatid na babae na si Jin-kang. Sinabi ni Jin-kang sa kanyang kuya na iyon ay ang lugar sa paligid ng pabrika ng serbesa. Bukod pa rito, sinabi rin ni Jin-kang na kayang ayusin ni Moyang ang mahigit 20 bits pabalik sa orihinal na pagkakasunod-sunod. Pinuri pa niya ito na mayroong henyong talento sa pag-alala.
Agad na pinuntahan ni Jingkook si Moyaong. Ibinato niya ang isang crystal ball dito. Bilang isang reflex, agad na sinalo ni Moyaong ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Halatang kaliwete si Moyaong na eksaktong tumutugma sa mga katangian ng salarin. Tinanong ni Jingkook si Moyaong kung paano niya aayusin ang iba't ibang crystal balls. Hindi inaasahan, hindi siya umiwas, at tila nang hahamon, sinabi niya ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng bawat crystal ball. Kaya, mas lalong nakumpirma ni Jingkook na si Moyaong ang tunay na salarin na gumawa nito sa babaeng estudyante. Sa harap ni Jingkook, napakatahimik ng ekspresyon ni Moyaong. Ngunit pagkaalis ng pulis, tahimik na nakatayo si Moyaong sa dilim at ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ayaw ni Jingkook na makipag-ugnayan ang kanyang kapatid kay Moyaong, ngunit hindi inaasahan na nagkataon ang lahat. Ang design office kung saan nagtatrabaho si Jin Kang ay nakakuha lang ng isang proyekto sa pakikipagtulungan. Ang kanyang kasosyo ay ang pabrika ng serbesa kung saan nagtatrabaho si Moyaong. Upang palakasin ang pag-unawa sa isa't isa, ang lahat ng empleyado sa opisina ay pumunta sa field trip sa pabrika ng serbesa. Dito, nakita muli ni Jin Kang si Moyaong. Iniisip ang tungkol sa malabong relasyon ni Moyaong sa ibang babae sa sinehan. Galit na binantaan ni Jin Kang si Moyaong. Kung gagawin mo pa ang mga immoral na bagay na iyon, siguradong sasabihin ko kay Seonyo. Ngunit kalmadong-kalmado si Moyaong. Mukhang hindi siya natatakot sa banta ni Jin Kang. Nang makita ang matalinong bibig ni Moyaong, kalmadong-kalmado si Jin Kang. Sinabi niya na ito na ang huling beses na mag-uusap sila ng mag-isa. Pumayag si Moyaong, ngunit pagtalikod ni Jin Kang, narinig niya ang isang nakakabiglang sigaw sa likuran niya. Inakala niya na naipit ang braso ni Moyaong sa makina. Nagmamadali siyang tumakbo upang iligtas siya, ngunit hindi niya inaasahan na isa lang itong nakakainis na biro. Ikaw ang unang nagsimula ng usapan. Nang makita ito, labis na nagalit si Jin Kang. Agad siyang tumalikod at umalis nang hindi man lang lumingon. Ngunit dahil sa trabaho, bumisita ulit si Jin Kang sa pabrika ng serbesa. Sa pagkakataong ito, si Moyaong ay nakasuot ng sleeveless shirt na nagpabaling sa atensyon ni Jin Kang sa paso sa kanyang braso. Tiningnan niya ang kanyang sariling peklat na eksaktong kapareho nito. Biglang nakaramdam si Jin Kang ng kakaibang emosyon. Pagkatapos ng trabaho, naghanda si Jin Kang na umalis. Sa pagkakataong ito, bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Kaya, kinailangan niyang humiram ng payong kay Moyaong. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang mag-alok na ihatid siya sa bahay. Hindi pumayag si Jin Kang. Dinampot niya ang isang piraso ng karton sa pinto upang protektahan siya sa ulan. Biglang lumapit si Moyaong at hinila si Jin Kang sa harap niya. Masyadong malapit ang distansya nila. Sa sandaling iyon, medyo nahihiya siya at hindi mapigilan ang kanyang puso. Pagkatapos niyang itapon ang karton sa kamay niya, agad na nagmaneho si Moyaong. Walang nagawa si Jin Kang kundi ang sumakay sa kotse. Maingat na pinunasan ni Moyaong ang basang windshield sa harap ni Jin Kang. Muli na namang bumagsak ang tingin niya sa peklat sa braso niya, ngunit pinili pa rin niyang manahimik. Pagdating sa convenience store, bumili si Jin Kang ng isang payong. Nakita niya si Moyaong na nag-iisa sa labas, na tila nagtatampo. Nang makita ito, kusang loob na sinira ni Jin Kang ang kasunduan na hindi sila mag-uusap. Una na siyang nagsalita kay Moyan at prangkang sinabi na ang ibang mga babae, kapag nakita ang peklat ng paso sa kanya, ay magkakaroon ng awa at magtatanong. Ito rin ang kanyang espesyal na kakayahan upang akitin ang mga babae. Ngunit si Jin Kang lang ang tanging hindi nag-aalala tungkol sa peklat na ito. Naalala ni Moyang ang mga salitang sinabi ni Seonyo. Narinig ko na ulila na sa magulang si Jin Kang noong bata pa siya. Para kay Seonyo, si Jin Kang ay napakaawa-awa. Nang makita ang babae na nagpapanggap na matapang sa harap niya, biglang nakaramdam ng mahinang alon ng damdamin si Moyang. Sa sandaling ito, biglang tumawag si Seonyo, ngunit sadyang hindi sinagot ni Moyang ang tawag. Ang pangunahing dahilan ay dahil kasama niya si Jin Kang. Hindi maintindihan ni Jin Kang kung bakit gusto siyang asarin ni Moyaong. Malalim na tiningnan ni Moyaong sa mata si Jin Kang. Ang kanyang mga mata ay napakapangit. Ewan kung bakit, pero sa harap ng babaeng ito na hindi niya makontrol, palaging nakakaramdam si Moyaong ng kalungkutan at pag-aalala. Sa gabi, inihatid ni Moyaong si Jin Kang sa bahay. Nang makita niya ang kanyang kapatid na babae na kasama si Moyaong, labis na nag-aalala si Jinko. Sinabi niya kay Jin Kang na huwag makipag-ugnayan sa lalaking iyon. Ang pag-ibigan ni Moyaong at Seonyo ay umuusad pa rin. Nais ni Seonyo na malaman ang higit patungkol sa pamilya niya. Ngunit kakaiba ang paraan ng pagsasalita ni Moyaong. Sabi niya, marami siyang mga babae at araw-araw ay pare-pareho ang kanilang mga sinusuot. Sa totoo lang, si Moyaong ay isang ulila na pinalaki sa isang ampunan at ang mga babae na sinasabi niya at pare-pareho ang damit araw-araw ay ang mga madre sa ampunan. Dahil sinabi ni Moyaong, sa kanyang ina ang kanyang pag-ayaw na pakasalan si Usong. Ngunit desidido pa rin ang kanyang ina na kumapit sa mga mayayamang pamilya. Hiniling niya kay na putulin ang relasyon kay Moyaong. Bukod dito, bago ang kasal, si Usong ay pumunta para hanapin si Moyaong. Alam niya ang relasyon sa pagitan nilang dalawa at nagpanggap siyang hilingin kay Moyaong na gumawa ng imbensyon.
isang bagong uri ng beer para sa kanilang anibersaryo. Alam ni Moyang na ginagalit siya ng kanyang kausap, ngunit hindi siya nagalit. Sa gabi, pumunta si Moyang upang makipagkita kay Sion-a. Sinagot ng kanyang ina ang tawag ng walang pahintulot ng kanyang anak na babae. Binigyang diin niya na malapit nang ipakilala si Sion-a sa pamilya ng lalaki at hiniling niya kay Moyang na burahin ang numero ng kanyang anak na babae. Sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng kanyang ina, sa sumunod na araw, si Sion-a ay pilit na nilagyan ng make-up para maghanda sa pakikipagkita sa magiging mga biyenan niya. Sa daan, ang nasa isip ni Sion-a ay ang mga salita ni Moyang na sinasabi sa kanyang harapin ang kanyang sariling kalooban. Sa huli, dahil sinunod niya ang kanyang puso. Sinuway ni Sion-a ang kanyang ina sa unang pagkakataon at buong desisyon siyang bumaba ng sasakyan para makita ang kanyang nobyo na si Moyang. Maging sa gabing iyon, ibinigay niya ang kanyang sarili sa taong itinuturing niyang kanyang unang pag-ibig. Matapos niyang tiyakin ang kanyang nararamdaman, ibinalik ni Sion-a ang lahat ng regalong ibinigay ng kanyang kasintahang si Usong. Sinabi rin niya ang totoo tungkol sa nangyari sa kanila ni Moyang at buong desisyon niyang hiwalayan si Usong. Sa galit, agad na pinababa ni Usong si Sion-a sa kotse. Pagkatapos nito, ikinulong si Sion-a ng kanyang ina sa bahay para makalabas at makipagkita kay Moyang. Nagpanggap si Sion-a na may kinalaman sa trabaho, nagpadala ng mensahe kay Jin-kang at sinabi sa kanya na siya ay nakakulong, humihingi ng tulong kay Jin-kang. Nang isipin na nahihirapan ang kanyang matalik na kaibigan, agad na pumunta si Jin-kang sa pabrika ng beer at nagtanong sa mga kaibigan ni Moyang para makuha ang kanyang contact information. Pagkatapos makuha ang numero ng telepono, agad na nagpadala si Jin-kang ng mensahe kay Moyang at tinulungan si Sion-a na maghatid ng mensahe na gusto niya itong makita. Pagkarinig nito, nagbalik tanong si Moyang, gusto niyang malaman kung bakit nakakulong sa bahay si Sion-a. Matapos mag-atubili sandali, hindi sinabi ni Jin-kang ang dahilan na dahil ito sa magkasama silang natulog ni Moyang. Hanggang sa huli ay hindi na siya sumagot sa kanyang mensahe. Habang naghihintay sa mensahe ni Jin-kang, si Moyang ay biglang nagpakita ng bihira niyang pagkabalisa. Sa huli, sumagot din si Jin-kang, ngunit sinabi lang niya na itandaan ang inyong pagkikita ni Sion-a. Agad namang inilagay ni Moyang ang numero ni Jin-kang. Sa araw na iyon, pumunta si Jin-kang sa bahay ni Sion-a. Nagsinungaling siya na gusto niyang ilabas ang kanyang matalik na kaibigan para maglakad-lakad at matagumpay niyang natulungan si Sion-a na makatakas sa bahay kung saan siya nakakulong. Hindi alam ni Jin-kang kung tama ba o mali ang kanyang ginawa, ngunit si Sion-a ay labis na nagalak para sa kanya matapos niyang makasama si Moyang. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang sarili. Mabilis siyang nakarating sa lugar ng tagpuan, tumakbo si Sion-a at niyakap si Moyang. Nang makita si Jin-kang na nakatayo, tila sinadya ni Moyang na yakapin ng mas mahigpit si Sion-a. Nang gabing iyon, dinala ni Sion-a si Moyang sa hotel, ngunit hindi niya napansin ang hindi mahahalata na malamig na ekspresyon sa mukha ni Moyang. Pagkaalis sa hotel, nagkita muli si Sion-a, Moyang at Jin-kang. Tamang-tama namang dumating ang ina ni Sion-a. Nang makita ang kanyang anak na kasama si Moyang, hindi niya ito sinaway. Sa halip ay sinampal niya si Jin-kang na siyang nag-udyok sa kanyang anak na lumabas. Matapos masampal ng malakas, tumungo si Jin-kang at nanatiling tahimik. Gusto ko sana siyang aliwin at yayain siyang kumain, ngunit binalingan ako ni Jin-kang at sinaway ako. Para ilabas ang kanyang sama ng loob, sinabi niya na ang lahat ay dahil sa akin. Matapos masaway ni Jin-kang, tumalikod agad si Moyang at umalis. Ngunit nang makauwi siya, habang hinahaplos ang pusa na magkasama nilang sinagip ni Jin-kang sa ilalim ng kotse, puno ng alalahanin ang kanyang mukha. Samantala, matapos muling ikulong ng kanyang ina sa bahay, sinamantala ni Sion-a ang paglabas ng katulong at palihim niyang kinuha ang telepono ng katulong para makipag-ugnayan kay Jin-kang. Bagaman nairita pa rin si Jin-kang, matapos niyang matanggap ang mensahe ng kanyang matalik na kaibigan, muli siyang nakipag-ugnayan kay Moyang at siya ang nag-alok na magkita. Sa isip na kakasampal lang kay Jin-kang ng malakas, walang pag-aatubili na inihagis ni Moyang sa basurahan ang ceramic na regalo ni Sion-a sa kanya. Ngunit nang makita ang mensahe ni Jin-kang para sa kanilang pagkikita, nagmamadali si Moyang na pumunta sa kanilang tagpuan. Pagkatapos nilang magkita, bukod sa paghahatid ng mensahe ni Sion-a, kusa ring humingi ng paumanhin si Jin-kang kay Moyang. Alam din niya na hindi niya masisisi si Moyang sa pagsampal sa kanya ng ina ni Sion-a, ngunit siya ay parang isang bata. Sumakay sa bisikleta ni Jin-kang at nag-ikot-ikot doon, naglalaro, sinabing gusto niyang ilibre siya ni Jin-kang ng pagkain. Habang kumakain, nabasa ni Moyang ang mensahe ni Sion-a. Plano niyang humanap ng paraan para manatili magpakailanman sa tabi ni Moyang. Ngunit pagkatapos basahin ang mensahe, naramdaman ni Moyang ang kawalan ng katarungan para kay Jin-kang. Sa mensahe, hindi man lang binanggit ni Sion-a ang paghingi ng paumanhin sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa pagsampal ng kanyang ina kay Jin-kang. Ang mabait na si Jin-kang ay patuloy na nagtatanggol sa kanyang matalik na kaibigan. Sa harap ni Moyang, sinabi niya na si Sion-a ay labis na nag-aalala sa sandaling iyon, kaya nakalimutan nitong humingi ng paumanhin. Bukod pa rito, tungkol sa nangyari na sinampal siya ng ina ni Sion-a, ang pinakamatindi na nararamdaman ni Jin-kang ay hindi kalungkutan, kundi pagkakasala. Ang taong kinakaramdaman niya ng pagkakasala ay ang kanyang kuya, si Jin-ho. Inisip niya na dahil hindi niya inaalagaan ng maayos ang sarili niya, nag-aalala sa kanya ang kanyang kuya. Sa paksang ito, nagkwento sina Jin-kang at Moyang tungkol sa kanilang pamilya at pagkabata.
pagkabata. Prangkahan din na sinabi ni Mo Yaong kay Jin Kang ang tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang at ang katotohanan na siya ay lumaki sa isang ampunan mula pagkabata. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi pa naikukwento ni Mo Yaong sa kahit kanino. Sa daan pa uwi, nag-uusap silang dalawa at nalaman nila na lumabas na noong bata pa sila, hindi inaasahang sila ay nanirahan sa iisang lungsod na tinatawag na Hesan. Dahil sa pag-uusap nila sa isa't isa, masasabing pansamantalang nagkaayos sila. Tinanong ni Jin Kang si Mo Yaong tungkol sa kalagayan ng pusa. Mapaglarong sinagot siya ni Mo Yaong, sinabi niyang Jin Kanji ang pangalan ng pusa. Tinawanan ni Kim Kang si Mo Yaong habang tinitingnan siya ng masama. Ngunit sa sandaling tumalikod si Mo Yaong, biglang nagpakita sa kanyang mukha ang isang ngiti na hindi pa niya naipakita noon. Ang eksenang ito ay ganap na nakita ni Yuri. Nang makita si Mo Yaong nang umiti dahil sa ibang babae, isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Yuri. May panahon noon na, si Yuri ay nawalan ng gana sa buhay at sa sandaling iyon, si Moryang ang nag-abot sa kanya ng kamay at nagligtas sa kanyang buhay. Mula sa sandaling iyon, umibig si Yuri sa kanya. Ngayon, nakikita niyang lalong lumalayo sa kanya si Mo Yaong at muli siyang nahulog sa kawalan ng tulog. Kaya naman, pumunta siya sa isang psychologist para magpagamot. Sinabi niya sa doktor na simula nang makilala niya si Mo Yaong hanggang ngayon, hindi pa niya nakita ang ngiti nito. Ngayon, ang mga salitang sinabi ni Moyang kay Jin Kang ay hindi pa niya nasasabi sa kanya. Nang dumating si Yuri sa ospital, nagkataon na nakasalubong niya si Jin-gok. Sinundan siya ni Jin-gok hanggang dito. Inuusisa na rin niya ang impormasyon tungkol sa psychologist na ito at bumili pa nga ng libro na isinulat ng doktor para basahin. Sa gitna ng gabi, umulan ng malakas sa labas. Tumawag si Jin Kang sa kanyang kuya. Naghanda siyang kunin ang payong para sunduin si Jin-gok. Sa daan, nang makita ni Jin-gok na papalapit ang kanyang kapatid mula sa malayo, naglaro-laro pa siyang nagtago sa sulok, balak na takutin si Jin Kang. Hindi inaasahan, aksidenteng nakita niya ang isang sasakyan na bumibilis at patungo sa kanya. Sa kritikal na sandali, sumugod si Jin-gok para protektahan ang kanyang kapatid na babae. Buti na lang at ligtas silang dalawang magkapatid. Tumakbo si Jin-gok para buksan ang pinto ng kotse at hindi niya inaasahang ang nasa loob ay si Yuri na nasa koma. Ang dalawang magkapatid, napilitan si Jin Kang na dalhin siya sa ospital. Sinabi ng doktor sa kanilang dalawa na may natagpo ang sleeping pills sa katawan ni Yuri. Sa maingat na pag-uutos ni Jin-gok, tinawagan ni Jin Kang si Mo Yaong at sinabi sa kanya na tulungan siyang makipag-ugnayan sa pamilya ni Yuri. Hindi sinunod ni Moyang ang sinabi niya, sa halip ay nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Ngunit ang pinag-alala niya ay ang kasalukuyang kalagayan ni Jin Kang. Buti na lang at maayos si Jin Kang. Biglang dumating si Jin-gok, gusto niyang kausapin si Moyang ng pribado. Kanina lang, sinuri ni Jin-gok ang dashcam ng kotse na minamaneho ni Yuri. Natuklasan niya na naghintay siya sa harap ng kanyang bahay sa loob ng 2 oras. Mukhang hindi isang simpleng aksidente ang banggaan ng sasakyan ngayong gabi. Nagdududa si Jin-go na may kinalaman dito si Mo Yaong. Iniisip niya na marahil ay nag-alala si Yuri na ang isang pulis na tulad niya ay maaaring makaimpluwensya kay Mo Yaong, kaya nauna na itong gumawa ng hakbang. Nanatili si Mo Yaong sa silid ng ospital upang alagaan si Yuri. Nang magising si Yuri, mukhang wala siyang anumang naaalala sa nangyari kagabi. Nanatili pa rin ang malamig na ekspresyon ni Mo Yaong at sinabi kay Yuri na tingnan niya mismo ang dashcam sa kotse. Pagkaalis sa ospital, sinuri ni Yuri ang dashcam tulad ng sinabi ni Moyang. Nalaman niya na naghintay siya sa bahay ni Jin Kang at sadyang sinadya ang banggaan. Nang maisip na halos sadyain niyang saktan ang isang tao. Sa gulat, kinuha ni Yuri ang memory card ng dashcam at itinapon ito. Nagkita sina Moem at Yuri at tinanong niya sa kanya kung bakit niya ginawa iyon kagabi. Sinabi ni Yuri ang buong katotohanan. Prangkahan niyang inamin ang kanyang inggit kay Jin Kang. Hindi niya inaasahan na si Moyang, na nangako na hindi siya magagalit, ay agad na tumayo at umalis nang marinig iyon. Tumakbo si Yuri para tanungin siya tungkol sa kanyang pagdududa. Hindi niya maintindihan kung bakit tanging si Jin Kang lang ang may espesyal na pagtrato kay Mo Yaong. Bakit niya nagustuhan si Jin Kang? Umiti pa rin si Mo Yaong. Sa sandaling ito, mukhang hindi pa rin niya alam na nahulog na ang loob niya kay Jin Kang. Nang makita siyang tumalikod at umalis, hindi maiwasang takutin siya ni Yuri. Nagbanta siya na kung aalis siya ngayon, sasabihin niya sa pulis ang lahat ng nangyari noong gabing pinatay ang babaeng estudyante. Hindi inaasahang nanatiling walang pakialam ang mukha ni Mo Yaong. Ngunit kasabay nito, ang mga sinabi ni Yuri ay nag-udyok kay Mo Yaong na muling pag-isipan ang kanyang nararamdaman. Ngayon, habang papunta si Jin Kang sa hintuan ng bus, bigla niyang nakita si Mo Yaong na naghihintay na malapit doon. Gusto niyang ihatid siya sa kumpanya. Nang malapit na sila, sinabi ni Mo Yaong kay Jin Kang na umalis siya ng bahay nang mas maaga ng kalahating oras bukas ng umaga. Kung hindi, masyadong maikli ang aming date. Hindi pinansin ni Jin Kang ang paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa date. Hindi niya inaasahang diretsahan siyang aaminin ni Mo Yaong ng kanyang nararamdaman, mag-date tayo. Gusto kita. Hindi maiwasang bulungan ni Jin Kang ang dalawang salitang tibali. Hindi inaasahang, inulit muli ni Mo Yaong ang kanyang pag-amin. Sinabi rin niya na gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kay Jin Kang. Si Jin Kang ay walang masabi at agad niyang pinaalalahanan si Mo Yaong na dapat siyang maging responsable sa kanyang matalik na kaibigan na si Seon-a. Nanatiling kalmado si Mo Yaong at hindi man
lang niya pinansin ang pagdidate ni Jin Kang sa parehong oras kasama si Chorang. Sa sumunod na araw, patuloy pa rin na naghihintay si Moyang malapit sa bus stop. Ngunit sa pagkakataong ito, naisip ni Jin Kang ang kanyang matalik na kaibigan na si Seon-a, kaya hindi siya sumakay sa kotse niya. Hindi pa rin sumuko si Moyang, minaneho niya ang kanyang sasakyan katabi ng bus at sinabihan si Jin Kang na isuot ang kanyang earphones. Walang awa, agad na inutusan siya ni Jin Kang na umalis. Alam ni Moyang na kailangan niyang umalis, ngunit ang reaksyon ni Jin Kang ay tila lalong nagpasidhi sa kanyang pagnanais na angkinin siya. Higit pa rito, ngayong araw, inamin ni Seon-a kay Jin Kang na plano niyang tumakas kasama si Moyang. Para sa kanilang pagtakas, ibinenta ni Seon-a ang kanyang ceramic workshop sa halagang mahigit 2 bilyong won. Tungkol naman sa kanilang buhay pagkatapos tumakas, ang isip ni Seon-a ay puno ng pantasya. Tulad ng isang inosenteng teenager, dahil sa pagkabigo ng kanyang kasal, pinuntahan ng kasintahan ni Seon-a na si Usong ang brewery at hiniling sa manager na tanggalin si Moyang. Si Usong ang pinakamalaking shareholder ng brewery, kaya wala nang nagawa ang manager kundi sundin ang utos at tanggalin siya. Mula sa kaibigan ni Moyang na si Haejun, nalaman ni Seon-a ang tungkol sa pagkatanggal ni Moyang ng manager. Sa panahong ito, hindi sinasagot ni Moyang ang tawag ni Seon-a, kaya nagawa niya lang hilingin kay Haejun na tulungan siyang makipag-ugnayan kay Moyang. Matapos siyang makita, sinabi ni Seon-a kay Moyang ang kanyang plano na tumakas. Bahagyang umiti si Moyang at walang pakialam na sinabi. Wala raw tinatawag na pag-ibig sa mundong ito at hindi niya raw kailanman minahal si Seon-a. Pagkaalis ni Moyang, agad na umiyak si Seon-a sa sakit sa harap ni Jin Kang. Nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na nasasaktan dahil sa pag-ibig, hinarap ni Jin Kang si Moyang. Tinanong niya siya kung paano niya lulutasin ang relasyon niya kay Seon-a at kung minahal ba niya ito. Agad na itong tinanggi ni Moyang. Sabi niya, wala siyang naramdaman kay Seon-a at nilapitan lang niya si Seon-a dahil sa kuryosidad, iyon lang. Walang pakialam si Moyang sa sakit na nararamdaman ni Seon-a dahil sa pag-iwan sa kanya. Mayroon ba siyang sinumang minahal ng totoo? Sa harap ng nakakabigla at mapang-uyam na sagot ni Moyang, nagpakita si Jin Kang ng pakikiramay sa kanyang mga mata. Para sa kanya, si Moyang, na walang alam sa pag-ibig, ay talagang kaawa-awa. Ang salitang ti kaawa-awa ay patuloy na gumagambala sa isip ni Moyang. Sa pag-iisip sa mga salitang sinabi ni Jin Kang at sa kanyang mga mata, lalo siyang nakaramdam ng pagkalito. Maagang-maaga ngayong araw, pinuntahan ni Moyang si Jin Kang. Hindi siya nakatulog buong gabi dahil sa mga salita ni Jin Kang. Dumating din si Chorong. Kusa siyang inanyayahan ni Jin Kang na kumain. Hindi inaasahan, sinundan din sila ni Moyang dito. Diretso siyang umupo sa tapat na mesa. Habang kumakain, nagpadala ng mensahe ang ina ni Chorong sa kanya. Sinabing dapat niyang hawakan ang kamay ng kanyang kasintahan ngayon. Dahil sa utos ng kanyang ina, buong lakas na hinawakan ni Chorong ang kamay ni Jin Kang. Nakita ni Jin Kang na sumusunod pa rin sa kanila si Moyang. Kaya sa sandaling binitawan ni Chorong ang kanyang kamay, kusang inabot ni Jin Kang ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay niya. Kahit nang iminungkahi ni Chorong na gawing opisyal ang kanilang relasyon, agad na pumayag si Jin Kang. Nang malapit na sila sa bahay, gusto sanang halikan ni Chorong si Jin Kang. Biglang tumapak si Moyang sa lupa, sinasadya na gumawa ng ingay. Pagkatapos ay nagpanggap siyang nagtatali ng sintas ng sapatos. Pagkatapos niyang umalis, pumunta si Moyang at inamin na sinasadya niya itong gawin dahil ayaw niyang makita si Jin Kang na hinahalikan ang ibang lalaki. Ang mga salitang sinabi ni Jin Kang na ikaawa-awa, si Moyang ay nananatili pa rin sa kanyang isipan hanggang ngayon. Kaya naman, iniling ni Moyang kay Jin Kang na ipaliwanag kung bakit niya ito kinakaawaan. Sinamantala ni Jin Kang ang pagkakataong ito at sinaway ng husto si Moyang. Para sa kanya, si Moyang, na sanay sa paglalaro ng damdamin ng ibang tao, ay hindi karapat-dapat sa pakikiramay. Hindi pa rin sumuko si Moyang. Hindi ilan ang mga taong nagsasabing kaawa-awa siya, ngunit nararamdaman niya na tanging ang tingin at tono ni Jin Kang ang nagmumula sa kanyang puso. Galit pa rin na nanghihinagpis si Kim Kang. Sinabi niyang pag-isipan niya kung paano niya tinatrato ang ibang tao. Napabuntong hininga si Moyang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagkadismaya sa isang babae. Nagkunwari si Jin Kang na walang nangyari, ngunit nang makauwi siya, ang mga sinabi ni Moyang ay patuloy na gumagambala sa kanyang isipan. Paulit-ulit na binibigyang diin ng kanyang kuya na si Jin Guk na kailangang layuan niya si Moyang. Nararamdaman niyang kakaiba si Moyang. Nag-aalala si Jin Guk na ang tunay na target ni Yuri noong gabing iyon ay hindi lang para saktan si Moyang, kundi ang kanyang kapatid na si Jin Kang. Kaya, pinuntahan niya si Yuri upang tanungin siya tungkol dito. Diretsahang inamin ni Yuri na galit si Jingo. Binigyang diin niya na ang kasintahan ni Moyang ay ibang tao, hindi ang kanyang kapatid na babae, kaya mali ang pinagsisilosan ni Yuri. Ngunit prangkahan niyang sinabi na si Jin Kang ang gusto ni Moyang. Hindi naniwala si Jingok sa sinabi niya, sa halip ay sinabihan niya si Yuri na huwag na niyang pag-initan ang kanyang kapatid sa hinaharap. Para protektahan si Jin Kang, agad na inaresto ni Jingo si Yuri sa kasong attempted murder. Pagkatapos arestuhin si Yuri, sinira ni Jingo ang bintana ng kanyang kotse at hindi inaasahang natagpuan ang memory card sa loob ng dashcam.
sa sasakyan na biglang nawala matapos niyang suriin ang mga GFace camera ng mga negosyo sa malapit. Nalaman niyang itinapon pala ni Yuri ang memory card sa damuhan sa tapat. Nahanap ni Jingo ang memory card sa damuhan at maingat na iningatan ito. Ibinunyag ni Chorong na narinig niyang may mental health issue si Yuri. Ang iba pang kwento niya ay inilathala pa sa isang libro. Nagkataon na ang libro na binanggit ni Chorong ay nasa harap ni Jingo. Ang may akda ng libro ay ang psychologist na dinalaw ni Yuri noon. Pagkatapos basahin ang libro, naintindihan ni Jingo ang mga kwento ni Yuri. Lumabas na si Yuri ay isang mayamang estudyante, ngunit mula pa noong bata pa siya. Mayroon na siyang hindi matatag na pag-iisip. Nabuhay siya sa mga taong iyon sa tulong ng mga doktor at gamot. Pagkatapos basahin ang libro, pinakawala ni Jingo si Yuri dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kasabay nito, natagpuan ni Jingo ang black box sa kotse noong araw na pinatay ang estudyanteng babae. Sa pamamagitan ng pag-access sa footage sa black box, natuklasan ni Jingo na may isang tao na hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen. Ang taong ito ay walang iba kundi ang taong pinaghihinalaan niyang si Muyao. Para kay Jingo, hindi lang pamilyar si Moyaong kundi isa rin sa pinakakakaibang taong nakilala niya. Tulad ni Moyaong na sadyang inilalagay ang sarili sa isang mapanganib na laro. Para sa kanya, tila mas mapanganib, mas nakakapanabik. Nang maunawaan ni Jin-guk ang panganib ni Moyaong, sinabihan niya ang kanyang kapatid na babae na lumayo sa kanya. Bihira si Jin Kang na ipagtanggol si Moyaong. Sinabi niya sa kanyang kuya na si Moyaong ay kababayan nila, kaya sana ay bawasan ni Jin-guk ang kanyang pagkamuhi sa kanya. Hindi pa rin kampante si Jin-guk. Para mahanap ang katotohanan, bumalik siya sa bahay ni Moyaong at tinanong siya tungkol sa kanyang alibi noong gabing nangyari ang krimen. Nagbibiro pa rin si Moyaong, ngunit nakita ni Jingo na panlabas na tila nagbibiro si Moyaong, ngunit sa likod ng mga biro ay may nakatagong katotohanan. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, hinubad ni Moyaong ang kanyang outer jacket. Napansin ni Jingo ang paso sa braso ni Moyaong na eksaktong kapareho ng sa kanyang kapatid na babae. Nang makita ito, naalaala niya na sinabi ni Jin Kang na taga-Hesan din si Moyaong. Sa pag-iisip tungkol sa Hesan, sumimangot si Jin-guk at naging seryoso ang kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa pag-imbestiga. Dinalaw ni Jin-guk ang psychologist na nagpapagamot kay Yuri. Nalaman niyang sa aklat na isinulat ng doktor, may ilang kabanata na nagsasalaysay ng totoong buhay ni Yuri. Sa katotohanan, kulang si Yuri sa pagmamahal ng kanyang ina simula pa noong bata pa siya. Kaya para sa kanya, ang natitira sa mundo ay kalungkutan. Mahirap siyang makilala si Mori at parang nahawakan niya ang isang dayami na magliligtas sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya kailanman inilagay ng kausap niya sa kanyang puso. Sa gabi, nakipag-usap si Jingo sa pulis na si Kim at binanggit ang kanyang labis na atensyon kay Moyaong kamakailan. Sinubukan niyang alisin ang kanyang pagdududa kay Moyaong, ngunit nalaman niya na nakaligtaan niya ang ibang mga kahina-hinalang bagay. Ito ay ang katotohanan na parehong kaliwete sina Moyaong at Yuri na tumutugma sa mga katangian ng kriminal. Nang marinig na pinalaya ni Jingo si Yuri, nagpasalamat si Moyaong sa kanya. Kasabay nito, nalaman din niya na ang bayan ni Jingo ay nasa Hesan din. Inisip niya na kung ganoon, sigurado na kilala ni Jingo ang mga pulis doon at baka kilala pa niya ang kanyang ama. Sa harap ng mga sinabi ni Moyaong, mukhang nagpanik si Jingo. Sa gabi, si Sion-ah na iniwan ay nalasing. Tinulungan siya ni Moyaong na punasan ang kanyang sarili. Nang marinig ang balita, pumunta rin si Jin Kang dito. Sa gabi, sabay-sabay nilang dinala si Sion-ah pauwi. Sa buong biyahe, si Jin Kang ay nanatiling tahimik at hindi nagsalita. Sa kabilang banda, si Moyaong ay nagpakita ng interes, nakikita ang malumanay at tahimik na mga mata ni Jin Kang. Lalo siyang nagustuhan ni Moyaong. Tila ito ay isang hamon sa kanya. Nang ihatid nila si Sion-ah sa kanyang bahay, dahil nag-aalala si Jin Kang na masisigawan si Moyaong ng ina ni Sion-ah, sinabihan niya si Moyaong na lumayo muna. Ngunit walang pakialam siyang nagpakita sa harap ng ina ni Sion-ah na parang walang nangyari. At hindi naman tinrato ng ina ni Sion-ah si Moyaong tulad ng inisip ni Jin Kang. Nakita ni Moyaong ang pag-aalala ni Jin Kang sa kanya. Hindi naman niya ito itinanggi. Para sa kanya, si Moyaong ay isang mabait na tao, ngunit mahilig magpakita ng masamang ugali. Habang tumatawag ng taxi, tumayo si Moyaong sa malaking kalsada. Nag-alala si Jin Kang na baka mapahamak siya, kaya dali-dali niyang hinila si Moyaong sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, muling bumilis ang tibok ng puso niya. Maagang-maaga ngayong araw, narinig ni Sion-ah na inihatid siya ni Moyaong pauwi, kaya masaya siyang bumaba ng sasakyan para tingnan ang kamera. Ang resulta, nakita at narinig niya ang tila mapang-akit na eksena sa pagitan ni Jin Kang at Moyaong. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang matalik na kaibigan, magpapaliwanag sana si Jin Kang. Ipinakita ni Sona ang mensahe. Ang nilalaman ng mensahe ay si Moyaong mismo ang umamit na gusto niya si Jin Kang. Tinanong ni Sion-ah kung gusto din ni Jin Kang si Moyaong. Sandaling hindi alam ni Jin Kang kung paano sasagot. Pagkatapos, sinaway niya si Moyaong na hindi dapat sinasabi ang mga ganoong bagay kay Sion-ah. Hindi siya sinagot ni Moyaong at kalmado siyang nagdala ng cake box pabalik sa kanyang bahay. Ngayon ang kanyang kaarawan. Umaasa si Moyaong na babatiin siya ni Jin Kang ng happy birthday. Sa ilalim ng paulit-ulit na pagtatanong ni Jin Kang, hindi na nagbiro si Moyaong.
Sinabi niya na ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Nahulog na talaga ang loob ni Moyang kay Jin Kang. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Inisip pa rin ni Jin Kang na nilalaro lang ni Moyang ang damdamin ng ibang tao. Agad niyang hiniling sa kanya na magpaliwanag ng malinaw kay Sion. Nang marinig iyon, kinuha nga ni Moyang ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng mensahe. Agad na kinuha ni Jin Kang ang telepono para tingnan ito. Hindi niya inaasahan na ang tatanggap ng mensahe ni Moyang ay hindi si Sion kundi siya mismo. Nang makita ito, sinaway muli ni Jin Kang si Moyang na wala siyang puso. Inisip niya na ang lalaking nasa harap niya ay marunong lang maglaro ng damdamin ng ibang tao at mahilig lang sumunod sa sarili niyang kagustuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Moyang ang tunay na iniisip sa likod ng mga panunukso ni Jin Kang. Para sa kanya, ang dahilan kung bakit galit na galit si Jin Kang ay dahil sa hindi sinasadyang nahulog na ang loob niya sa kanya. Sa ilalim ng tahimik na gabi, lumapit si Moyang kay Jin Kang at paulit-ulit na tinanong siya kung na-miss ba siya. Nang magkita sila, masaya rin ba siya? Ang lahat ng sagot ni Jin Kang ay hindi. Ngunit bahagyang umiti si Moyang. Nararamdaman niya na kung ikukumpara sa isang taong walang puso na tulad niya, mas kaawa-awa ang mga taong may nararamdaman, ngunit sinasabi ang kabaliktaran. Pagkaalis ni Jin Kang, mag-isa si Moyang na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Sa sandaling iyon, may kumatok sa labas. Akala ng lahat ay si Jin Kang ang bumalik, ngunit hindi niya inaasahan na nang buksan niya ang pinto, isang grupo ng mga gangster ang nasa labas. Nang walang babala, agad na sinugod nila si Jin Kang at binugbog ng husto. Kasabay nito, bawat salita ni Moyang ay tumama sa puso ni Jin Kang. Sa huli, hindi na niya kayang lokohin ang sarili, kaya bumalik siya. Ngunit nagkataong nakita niya ang eksena kung saan binubugbog si Moyang ng mga gangster. Habang tumatawag sa pulis, tumakbo si Jin Kang at pitrotektahan si Moyang. Mukhang ayaw ng palakihin ng mga gangster ang problema, kaya tumigil sila at umalis. Matapos dalhin si Moyang sa ospital, at makita siyang punong-puno ng sugat, ang mga mata ni Jin Kang ay puno ng hindi maitagong pag-aalala. Pagkatapos ng maikling panahon, nagising si Moyang. Nang makita niya si Jin Kang na nakayuko at natutulog sa tabi niya, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jin Kang ng tawag mula sa kanyang kuya na si Jingo. Sinabi niya sa kanyang kuya na nag-o-overtime pa siya sa kumpanya. Matapos ang tawag, lumingon si Jin Kang at bigla niyang napansin na wala na si Moyan. Nagmamadali siyang tumawag ng taxi at pumunta sa bahay niya. Tumakas si Moyan mula sa ospital at umuwi. Sobrang nag-aalala si Jin Kang sa kanyang mga sugat. Gusto niyang malaman kung bakit siya binugbog. Ngunit tulad ng dati, walang pakialam ang kanyang mukha. Ayaw pa nga niyang tumawag sa pulis. Nang makita ni Jin Kang na walang pakialam si Moyang sa kanyang kalusugan, galit siyang tumalikod at umalis. Nagmamadaling tumayo si Moyang at hinawakan ang kamay niya. Nagpakita ng pananabik ang kanyang mga mata. Sinabihan si Jin Kang na manatili at kumain muna ng cake bago umalis. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, hindi pa rin siya nanatili. Ngunit ang hindi alam ni Moyang ay sa sandaling iyon, nakasandal si Jin Kang sa labas ng pinto, puno ng alalahanin. Sa panahon ng pagpapagaling ni Moyang, sina Jin Kang at Charong ay nagde-date. Sa kanilang date, dinala ni Charong si Jin Kang sa kanyang likuran sa isang tandem bike. Ngunit ang buong isip niya ay napuno ng imahe ni Choi Seung-tae sa harap ni Lee Yong-tae. Nagawa niya lang magpanggap na masaya. Si Lee Yong-tae na simple at masayahin ay hindi napansin ang iniisip ng kanyang kasintahan. Inilista na rin niya ang 100 bagay na gusto niyang gawin kasama niya. Ang pagbibisikleta ngayon ay ang una sa mga iyon. Pagkatapos sabihin iyon, inabot ni Lee Yong-tae ang kanyang kamay kay Usang. Ngunit ang nasa isip niya ay ang tanawin ni Usang na pilit siyang pinipigilan na manatili noong nakaraang gabi. Dahil sa pag-iwas sa damdamin sa kanyang puso, umiti si Choi Keong-soo at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lee Yong-tae. Samantala, kahit na itinapon siya ng walang awa ni Nam Young-sik at Yoon Sa Etbayol, sinikap niyang pigilan si Lee Jin-seok na iniwan siya ng walang awa at nag-aalaga kay Park Soon-il na hindi alam ang kanyang pag-alis at si Cho Hyun-ho na patuloy na nag-aalala at si Kim Seon-yeo at Min-ju na nasa gilid lamang ay nag-aalala sa kanila habang si Han Dong-rim naman ay nag-aalala para kay Choi Keong-soo. Ngunit nagpasya pa rin si Kim Seon-yeo na ibenta ang ceramic factory at tumanggap ng 2 bilyong won. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Usang upang mag-alok na magkita. Si Usang ay sadyang nagsuot ng sombrero upang takpan ang mga sugat sa kanyang mukha. Napakabait ni Kim Seon-yeo. Ibinigay niya mismo ang 2 bilyong won kay Usang. Basta aminin lang ni Usang na nakikipag-date siya sa kanya dahil lang sa pera. Agad-agad na inamin ni Usang. Talagang ginawa niya iyon dahil sa pera. Ang sinabing iyon ay tila nagbigay kay Kim Seon-yeo ng dahilan para bumitaw. Ngunit nang tumalikod siya upang umalis, napansin niya ang kakaibang lakad ni Usang. May mali, nagmadali siyang tumakbo at hinila ang sombrero at doon niya natuklasan na nasugatan siya. Usang, hindi niya sinabi kung sino ang nasa likod ng mga matitigas na taong iyon, ngunit nahulaan na ni Kim Seon-yeo. Walang iba kundi ang kanyang dating fiance. Agad na nakipag-ugnayan si Kim Seon-yeo kay Lee Jin-seok at sinigawan siya, kung maglakas loob ka pang galawin si Usang, ako mismo ang gagawa ng aksyon laban sa iyo. Nakita rin ni Park Soon-il ang mga sugat sa mukha ni Usang, ngunit dinala ni Usang ang 2 bilyong won ni Kim Seon-yeo para ipagmalaki kay Park Soon-il at nagbanta siya na sa tuwing makikita niya si Park Soon-il, gusto niyang gumawa ng masamang bagay. Binalaan ni Park Soon-il si Usang
Wusang na walang libreng pagkain sa mundong ito. Walang bagay na maitatago magpakailanman. Ikinubli pa rin ni Wusang ang kanyang labi na may masamang ngiti. Sinabi niya na hindi rin niya gusto ang libreng bagay, ngunit gusto niya ang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa oras na iyon, hindi maunawaan ni Park Soon-il ang kahulugan ng mga salita ni Wusang. Pagkatapos niyang makipagkita kay Park Soon-il, pumunta si Han Dong-rim sa bahay ni Wusang at tinanong siya kung hindi niya talaga siya nagustuhan noon. Masaya pa ring ngumiti si Wusang at pinayuhan si Han Dong-rim na huwag magtiwala sa sinuman. Binanggit ni Han Dong-rim si Choi Keong-soo. Kung siya ang nakatayo doon sa oras na iyon, sasabihin pa rin ba ni Wusang ang ganoong mga salita? Sa sandaling iyon, hindi makasagot si Wusang. Tinanong siya ni Han Dong-rim, maaari ko bang sabihin sa pulisya ang tungkol sa T? Lahat na nangyari sa gabi ng insidente, hindi mukhang nagbibiro si Han Dong-rim. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Wusang. Habang naglalakad sa daan, naaalala ni Wusang ang mga sinabi ni Han Dong-rim na gusto niyang sabihin sa pulisya ang lahat ng nangyari. Tila nawawala sa sarili si Wusang. Ilang sandali pagkatapos, pumunta si Wusang sa istasyon ng pulisya at maingat na pinanood si Park Soon-il sa labas ng kanyang opisina. Lumapit si Park Soon-il. Si Wusang ay nagpatuloy sa pagsisinungaling at kalmadong umalis. Pagkatapos gumaling ang mga sugat niya, bumalik si Wusang sa trabaho sa ibang brewery. Nagkataon na may ginaganap na kaganapan ang factory ngayon. Bilang design partner ng brewery, si Choi Keong-soo at ang kanyang mga kasamahan ay nakatanggap ng imbitasyon na dumalo. Sa gitna ng kaganapan, muling nakita ni Choi Keong-soo si Wusang, ang lalaking gusto niyang iwasan hanggat maaari. Ang nagsalita sa kaganapan ay ang taong bumili ng brewery at siya rin ang dating fiance ni Kim Seon-yeol. Sa harap ni Lee Jin-seok na nakasuot ng maayos sa entablado, ngumiti pa rin si Wusang na may halong paghamon sa kanyang mga mata. Sa kaganapan, sinabi ni Lee Jin-seok kay Wusang na huwag siyang magmaganda-ganda sa harapan niya. Ipinakita ni Wusang ang mga peklat sa kanyang katawan pagkatapos ng hindi malilimutang laban sa harap ni Lee Jin-seok. Tulad ni Kim Seon-yeol, si Wusang, agad ding nahulaan na si Lee Jin-seok ang nag-hire sa mga lalaking iyon. Kahit na nabuking na siya, sobrang arugante pa rin siya. Pero ngayon, hindi na nagparaya si Wusang sa mayaman na lalaking ito. Ikinuwento niya ang buong istorya ng relasyon nila ni Kim Seon-yeol. Sa totoo lang, noong una niyang marinig na si Kim Seon-yeol ay isang babaeng ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, wala siyang intensyon sa kanya. Hanggang sa makita niya ang kanyang fiance sa exhibition. Sa sandaling makita niya ang lalaking ito, alam na ni Wusang na madali niyang makukuha si Kim Seon-yeol mula sa kanyang mga kamay. Sa ngayon, ang tono ni Wusang ay tila ng mutya. Na-confirm niya na dahil sa mayamang lalaki na fiance ni Kim Seon-yeol, mas mabilis niyang nakuha si Kim Seon-yeol. Nagkataon na tumawag si Kim Seon-yeol sa oras na iyon. Sinagot ni Wusang ang tawag sa harap ni Lee Jin-seok. Kahit na naghiwalay na sila, malambing pa rin ang boses niya kay Kim Seon-yeol sa kabilang linya. Nagset pa sila ng date para magkita sa gabing iyon. Tinanggap ni Kim Seon-yeol ang 2 bilyong won na ibinalik ni Wusang, kasama ang isang note. Sa note, sinabi ni Wusang na nagbago na ang isip niya at gusto niya na siyang tumakas kasama siya. Ang simpleng pangungusap na iyon ay sapat na para mapaiyak sa tuwa si Kim Seon-yeol. Nagpasya siyang bumalik sa tabi niya. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Wusang na gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipag-date kay Kim Seon-yeol para malaman ni Lee Jin-seok na dapat na siyang tumigil. Nakita ni Choi Keong-soo na magkausap si Wusang at si Lee Jin-seok at bigla siyang kinabahan. Agad niyang tinanong si Wusang kung ano ang sinabi niya, ngunit tuwang-tuwa si Wusang, iniisip na nag-aalala si Choi Keong-soo para sa kanya. Pagkatapos ng kaganapan, umalis si Lee Jin-seok na galit at sumakay sa kotse. Ang mga mapang-asar na salita ni Wusang ay malalim na sumugat sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nagkataon na dumating din si Kim Seon-yeol. Lumapit si Lee Jin-seok at pinagtatawanan siya. Sana'y maging isang tanga na ginagamit lang ng iba. Sinabi niya kay Kim Seon-yeol kung ano ang eksaktong sinabi ni Wusang, na ang intensyon ay tulungan siyang makita ang tunay na mukha ni Wusang. Ngunit hindi inaasahan, si Kim Seon-yeol ay nananatiling bulag sa pag-ibig at hinila pa ang kanyang kamay mula sa kamay ni Lee Jin-seok na pinagtatanggol pa si Wusang. Nakita ni Lee Jin-seok na magkasamang umalis si Kim Seon-yeol at Wusang at sa matinding galit agad niyang sinundan ang dalawa. Habang nasa daan, espesyal na pinayuhan ni Wusang si Kim Seon-yeol na huwag hayaang mahabol sila ni Lee Jin-seok. Gayunpaman, nang humakbang si Kim Seon-yeol sa gas pedal, aksidente niyang binangga ang kotse sa harap niya. Ang kotse ni Lee Jin-seok ay sumusunod sa likod, at dahil doon ay malakas na bumangga sa likod ng kotse ni Kim Seon-yeol. Nang tumaob ang kotse at nahimatay silang dalawa, tila naalala ni Wusang ang kanyang pagkabata. Sa oras na iyon, isang lalaking may baril ang biglang pumasok sa kanilang bahay at binaril ang tatay ni Wusang na naging dahilan ng kanyang trahedya. Dito nagsimula ang kanyang buhay. Agad na nakatanggap ng balita si Choi Keong-soo tungkol sa aksidente. Nabalitaan niyang patay na ang lalaking kasama ni Kim Seon-yeol sa kotse. Nagmamadaling pumunta si Choi Keong-soo sa ospital. Matagumpay ang operasyon ni Kim Seon-yeol, ngunit nananatili siyang comatose. Narinig ng anak niyang si Cho Yun-ho ang balita na namatay ang kasama ni Kim Seon-yeol sa kotse.
ay hindi si Busang, kundi ang dating fiance ni Kim Seon-yeol, si Lee Jin-seo. Nalilito si Choi Keong-soo. Malinaw na nakita niya ang si Busang ang nakaupo sa passenger seat ng kotse ni Kim Seon-yeol. Sobrang nag-aalala si Choi Keong-soo para kay Busang, na hindi pa rin matagpuan. Sinabi niya sa kanyang kapatid na lalaki ang tungkol sa insidente noong nakaraang ilang araw kung saan si Busang ay binugbog. Sa oras na iyon, sinabi sa kanya ni Busang na tiyak na hahanapin niya ang taong nasa likod nito at maghihiganti. Naniniwala rin si Cho Hyun-ho na si Busang ay nawawala at malamang na nasa panganib. Matapos dalhin si Busang, araw-araw na pumupunta si Choi Keong-soo sa bahay ni Busang upang hintayin siyang bumalik, ngunit sa kasamaang palad, nakakandado pa rin ang pinto ng kanyang bahay. Araw-araw, hindi pa rin niya makontak si Busang. Habang tinitingnan ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya kay Busang, nagpasya si Choi Keong-soo na alagaan ang kawawang pusa para kay Busang. Nakita ni Park Soon-il si Choi Keong-soo na bumibili ng pagkain ng pusa. Nang makita ang kanyang kapatid na ginagawa iyon, napagtanto ni Park Soon-il na namimiss niya si Busang na nawawala. Nag-propose si Choi Keong-soo sa kanyang kapatid na lalaki na gusto niyang tulungan si Busang na i-report sa pulisya. Ngunit tumanggi si Park Soon-il. Hiniling niya na manatili na lang siya. Pagdating ng gabi, naaalala ang pag-ugali ni Choi Keong-soo kay Busang, si Park Soon-il ay nagpapabalik-balik sa kama at hindi makatulog. Sa wakas, nang buksan niya ang pinto ng kwarto, nadiskubre niyang wala si Choi Keong-soo sa kanyang kwarto. Si Choi Keong-soo ay nagpapakain ng pusa sa bahay ni Busang. Wala pa ring balita tungkol sa kanya. Ang mukha ni Choi Keong-soo ay nagpapakita ng kalungkutan at pag-aalala. Nang dumalaw siya kay Kim Seon-yeol sa ospital, aksidenteng nakita ni Choi Keong-soo ang sekretarya ni Lee Jin-seo. Sa katunayan, sa gabi na binugbog si Busang, nagkasalubong silang dalawa sa ilalim ng bahay niya. Naniniwala si Choi Keong-soo na ang grupo ng mga lalaking iyon ay posibleng inupahan niya. Pagkatapos ng pagtatanong, nagsinungaling ang sekretarya ni Lee Jin-seo at sinabing hindi niya kilala si Busang. Pagkatapos ng ilang sandali, ang libing ni Lee Jin-seo ay ginanap tulad ng plano. Sa libing, ang kapatid niyang babae ay nagpanggap na nagdadalamhati, ngunit pagkaalis niya sa memorial service, agad niyang pinunasan ang kanyang peking luha. Pumunta siya sa silid ng isang tao. Ang taong nakahiga sa kama sa harap niya ay walang iba kundi si Busang na kumatos. Isang gabi, biglang nagising si Busang at umuwi sa kanyang bahay, ngunit nakita niya ang kanyang pusa na tumatakbo palabas ng bahay. Isang anino ang biglang lumitaw sa labas ng bintana. Agad na lumabas si Busang. Di nagtagal, napansin ni Choi Keong-soo na may anino sa likod niya. Nagmamadali siyang lumingon, ay nakita niya si Busang na nakatayo sa likod niya. Nang makita iyon, agad na tumalikod si Choi Keong-soo at umalis. Agad siyang hinawakan ni Busang at hinalikan siya ng malalim sa labi. Sa sandaling iyon, halos lumubog si Choi Keong-soo sa damdamin, ngunit nang maalala niya si Kim Seon-yeol, sinabi niya ulit ang mga salitang pagtanggi kay Busang. Umuwi siya at sinabi sa kanyang kapatid na lalaki, bumalik na siya. Nang marinig na nakipagkita na naman ang kanyang kapatid na babae kay Busang, sobrang nagalit si Cho Hyun-ho, ngunit tumahimik lang si Choi Keong-soo at umakyat sa kama, nangako sa kanyang kapatid na hindi na niya muling makikita si Busang. Nang nakahiga siya sa kama, si Choi Keong-soo ay hindi pa rin mapigilan na mag-isip tungkol sa halik na iyon. Sa gabi ring iyon, dumating ang masamang balita, pumanaw na si Kim Seon-yeol sa kanyang silid sa ospital. Pagkatapos ng ilang sandali, dumalo si Choi Keong-soo sa libing ni Kim Seon-yeol. Umupo siya sa isang sulok at hindi siya mapigilang umiyak. Si Choi Keong-soo lang ang nakakaalam na ang karamihan sa mga luha niya ay gawa ng pagkakasala sa kanyang matalik na kaibigan. Kumpara sa pagdadalamhati at kahihiyan ni Choi Keong-soo, walang reaksyon si Busang sa pagpanaw ni Kim Seon-yeol. Nag-imbestiga ang mga pulis at nadiskubre na sa gabing iyon, hindi inapak ni Lee Jin-seok ang preno. Sa halip, sinadya niyang banggain ang kotse ni Kim Seon-yeol. Parang gusto niyang mamatay kasama sina Kim Seon-yeol at Busang. Nagdududa si Cho Hyun-ho na sadyang ginagalit ni Busang si Lee Jin-seok para maghiganti sa pagbugbog sa kanya dati. Kaya naman, sinadya niya ang aksidente sa kotse. Dahil dito, hindi niya pinahalagahan ang kanyang sariling buhay para maisakatuparan ang kanyang plano. Galit na galit si Cho Hyun-ho kaya tinanong niya si Busang, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Bakit mo isinama si Kim Seon-yeol na walang kasalanan? Tinanggihan ni Busang ang lahat ng ito, ngunit nagbago si Cho Hyun-ho ng tanong. Gusto ni Cho Hyun-ho malaman kung gagawin pa rin iyon ni Busang kung alam na niya ang mangyayari. Hindi inaasahan, sa harap ng trahedya ng mga inosenteng buhay, kalmado pa ring ngumiti si Busang at sinabing marahil. Nagalit si Cho Hyun-ho kay Busang at agad siyang hinawakan at sinigawan siya na hindi katao. Pagkatapos niyang turuan si Busang ng leksyon, nagmamadali si Cho Hyun-ho na umuwi, nasa matinding damdamin at binalaan ang kanyang kapatid na si Choi Keong-soo na si Kim Seon-yeol ay namatay dahil kay Busang. Hiniling niya na tuparin niya ang kanyang pangako na hindi na makikita si Busang. Ngayon, naaalala ang pag-alo at pag-udyok ni Cho Hyun-ho, pinili ni Handong Rim na pumunta
sa istasyon ng pulisya at sinabi ang lahat ng nangyari noong gabing pinatay ang babaeng estudyante. Ayon sa sinabi ni Handong Rim, noong gabing iyon, malabo niyang narating ang bahay ng estudyanteng babae at nadiskubring nag-aaway siya at ang kanyang kasintahan. Matapos ang away, umalis ang kanyang kasintahan. Hindi na maalala ni Handong Rim ang mga sumunod na pangyayari. Ang tanging naaalala niya ay ang mansa ng dugo sa sahig ng estudyanteng babae. Upang matulungan si Handong Rim na maalala ang nangyari noong gabing iyon, dinala siya ni Park Soon-il sa labas ng koridor ng bahay ng biktima. Hindi inaasahan, tila naalala na talaga ni Handong Rim ang isang bagay. Habang hindi nakatingin si Park Soon-il, agad siyang tumakas. Pagkatapos, muling hinanap ni Park Soon-il si Handong Rim upang tanungin siya kung nakita ni Handong Rim na nasa loob siya ng bahay ng pinatay na estudyante. Ibig sabihin ay alam na niya ang password sa pinto ng biktima. Bukod pa rito, nang tanungin tungkol sa kikis camera, sa labas ng koridor ng bahay ng babaeng estudyante, naging matapat ang reaksyon ni Handong Rim. Hindi niya alam na sira ang kikis camera. Isa pa, pagkatapos tumakas ni Handong Rim kagabi, napansin ni Park Soon-il na walang kikis camera sa ruta ng pagtakas ni Handong Rim. Naniniwala si Park Soon-il na ang ruta upang maiwasan ang kikis camera at ang password sa bahay ng estudyanteng babae ay ibinigay ni Usang kay Handong Rim. Kasama ang mga naunang natuklasang pahiwatig na pagpasyahan ni Park Soon-il na si Handong Rim ang gumawa ng krimen. At ang pumasok upang mag-ayos ng mga gamit ay walang iba kundi si Usang. Umaasa si Park Soon-il na susuko si Handong Rim. Naniniwala siya na bawat tao ay may pagkakataon na magsimulang muli. Bago umalis, iniwan ni Park Soon-il ang isang pangungusap, nakasakit din ako ng tao noon. Sa huli, pumunta si Choi Keong-soo sa harap ni Usang at sinabi ang pagdududa ng kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Sa panahong ito, sa bawat pagpunta ni Choi Keong-soo sa ospital upang dalawin si Kim Seon-yeol, si Usang ang naaalala niya. Natatakot siyang may mangyari sa kanya at tuluyan na siyang mawala sa mundong ito. Ngunit hindi inaasahan, ang resulta ay malakas pa rin si Usang. At ang taong tuluyang umalis sa mundo ay si Kim Seon-yeol. Pagkatapos sabihin iyon ni Choi Keong-soo na lumuluha, tumalikod siya at umalis. Sa parehong oras, dinala ni Lee Yong-tae ang mga pulis. Si Usang ay inaresto sa hinalang pag-atake sa isang babae. Matapos siyang arestuhin, nakita ng pulisya ang tropeo na ginamit na armas para sunugin ang tao sa kanyang bahay at nagsimulang tanungin siya. Inamin ni Usang na kinuha niya ang tropeo mula sa bahay ng biktima. Pagkatapos ay inamin niya mismo ang kanyang ginawa. Sa oras na iyon, biglang pumasok si Cho Hyun-ho. Sinabi niyang nagsisinungaling si Usang dahil ang totoong may sala ay iba. Si Handong Rim mismo ang pumunta upang sumuko kay Park Soon-il. Inamin niya ang kanyang ginawa. Nagbigay din siya ng isang video na nagpapakita sa masayang si Handong Rim kasama ang kanyang kasintahan noong siya ay nasa high school pa. Pagkatapos, ang video ay napunta sa mga kamay ng pinaslang na estudyanteng babae. Sinimulan niya itong gamitin upang blackmail si Handong Rim. Si Handong Rim ay napunta sa isang dead end at sa huli ay pinili niyang patayin ang tao upang wakasan ang lahat. Bilang ebidensya, inirecord ni Cho Hyun-ho ang mga sinabi ni Handong Rim nang umamin siya sa krimen. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Ang maisala sa kaso ay lumitaw. Ang dalawang suspect ay sina Usang at Handong Rim. Si Cho Hyun-ho ay naniniwala na si Handong Rim ang may kasalanan, hindi si Usang. Hindi niya maintindihan. Kung hindi si Usang ang gumawa, bakit niya aaminin ang krimen? Hindi ginawa ni Usang iyon para protektahan si Handong Rim, kundi para matapos na agad ang kaso at matigil na ang mga magulong isipin sa kanyang isipan. Para kay Usang, ang nagpapagulo sa kanya ay ang mga emosyon ni Choi Keong-soo. Nang makita ni Choi Keong-soo ang balita na inaresto si Usang, bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Upang kumpirmahin ang sitwasyon ni Usang, nakipag-ugnayan si Choi Keong-soo kay Pulisyang Kim. Nang marinig niya kay Pulisyang Kim na hindi si Usang ang maisala, biglang bumagsak si Choi Keong-soo. Bumagsak na rin sa wakas ang puso niyang nakabitin. Ikumpara ng mga pulis ang mga testimonya ni Usang at Handong Rim. Sa pamamagitan ng pag-ugnay sa maraming pahiwatig, sa wakas ay napatunayan nila na si Handong Rim ang tunay na maisala. At si Usang ang pumasok sa bahay ng biktima pagkatapos ng insidente at tinulungan si Handong Rim na linisin ang lugar ng krimen. Hindi pa tapos ang investigasyon ng pulisya kay Usang. Nadiskubre ni Lee Yong-tae sa call log ni Usang ang isang pamilyar na numero ng telepono. Pagkatapos mag-check ulit, kinumpirma ni Lee Yong-tae ang kanyang hinala. Ang numero ay kay Choi Keong-soo. Naalala rin ni Lee Yong-tae ang gabi na akmang hahalikan niya si Choi Keong-soo. Ang lalaking sumira sa sandaling iyon ay si Usang. Sa pag-alala sa mga kamakailang pag-ugali ni Choi Keong-soo, hindi mahirap hulaan ni Lee Yong-tae na may gusto sina Choi Keong-soo at Usang sa isa't isa. Lumapit siya kay Usang upang tanungin siya ng pribado. Para sa kanya, sa tuwing lumalabas si Usang, sinasaktan lang niya si Choi Keong-soo. Sinabi niyang wala siyang karapatan na mahalin si Choi Keong-soo. Nagbanta pa siya kay Usang, kahit na may kaunting pagmamahal ka pa, huwag mo nang kontakin si Choi Keong-soo. Huwag mo na siyang saktan pa. Sa panig ni Choi Keong-soo, matapos niyang malaman na na-clear na si Usang sa mga hinala,
gumanda ang kanyang kalooban. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, pinag-uusapan nila ang mga uri ng boyfriend na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Sa opinyon ng may-ari ng studio, ang lalaking nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad ay isang taong nagbabayad ng utang sa oras at may katamtamang itsura. Ginamit ni Choi Keong-soo ang kanyang mga daliri para bilangin ang mga katangian ni Usang. Walang pera, gwapo, at may komplikadong relasyon sa mga babae. Nagkataon na kabaliktaran ito sa insecure na lalaki. Pinayuhan ng may-ari ng studio si Choi Keong-soo na kung makakakita ka ng ganyang uri ng lalaki, tumakas ka agad. Lito si Choi Keong-soo. Naging lasing siya, ngunit nakauwi pa rin siya. Naiintindihan niya ang sinabi ng may-ari ng studio, ngunit mahirap kontrolin ang damdamin. Kinabukasan, habang nagbibisikleta siya, ang buong isip ni Choi Keong-soo ay puno ng imahe ni Usang. Kaya naman, walang kamalay-malay siyang nagbibisikleta papunta sa istasyon ng pulisya. Kailan pa, pagkatapos niyang bumuntong hininga, akmang aalis na si Choi Keong-soo nang biglang lumingon at nakita niya si Lee Yaung-tae. Kahit na nasa isang opisyal na relasyon sila, sa tuwing nakakaharap ni Choi Keong-soo si Lee Yaung-tae, lagi siyang nagiging formal. Pagkatapos mag-alinlangan, si Choi Keong-soo ang nag-propose kay Lee Yaung-tae na gusto niyang gawin nilang dalawa ang bucket list ng mag-asawa. Iminungkahi ni Lee Yaung-tae na manood sila ng dagat at agad na sumang-ayon si Choi Keong-soo. Habang dinadala niya ang kanyang bisikleta pa uwi, nakita ni Choi Keong-soo si Usang na nakatayo sa labas ng kanyang bahay at naghihintay sa kanya. Ilang oras bago iyon, pinakawalan si Usang dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagpanggap si Usang na nagtatanong tungkol sa pusa sa kanyang bahay. Dinala ako. Malamig ang tono ni Choi Keong-soo. Ayaw na niyang tumingin kay Usang. Tinanong ni Usang kung natatakot siya sa kanya. Tumango si Choi Keong-soo at pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang awa. Nang makita ito ni Usang, sa unang pagkakataon, lumabas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Pag-uwi niya, dinampot ni Usang ang drawing na itinapon ng pulisya sa sahig noong naghahanap sila. Ang drawing ay tila naglalarawan ng isang pamilya na may 4 na miyembro. Sa gabi, muling nanaginip si Usang. Nanaginip siya ng parehong panaginip tulad ng dati, isang kumukulong takure at isang taong nagbabaril sa kanyang tatay. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ni Usang ang boses ni Choi Keong-soo na tinatawag siya. Nang magising siya, wala si Choi Keong-soo sa tabi niya. Nag-imbestiga pa rin si Cho Hyun-ho tungkol kay Usang. Nadiskubre niyang 20 minuto bago ang krimen, mag-isa si Usang na nakaupo sa isang convenience store sa malapit sa loob ng 20 minuto. Sa panahong iyon, sinisingil lang niya ang kanyang telepono at tumitingin sa labas ng bintana. Pagkatapos maghanap ng mga pahiwatig, nahulaan ni Cho Hyun-ho kung bakit ginawa iyon ni Usang at sinabi niya ang kanyang hinala. Tiwala si Cho Hyun-ho na ang dahilan kung bakit nakaupo si Usang sa convenience store noon ay para hintayin si Han Dong-rim na gawin ang kanyang aksyon sa estudyanteng babae. Si Han Dong-rim ay isang taong gumagawa ng gulo sa tuwing umiinom siya ng gamot. Alam na alam ni Usang ito, ngunit sinadya niya pa ring sabihin sa kanya ang password sa bahay ng pinaslang na estudyanteng babae at ang ruta na walang keys camera. Kaya naman, sa pananaw ni Cho Hyun-ho, bagaman hindi mismo si Usang ang gumawa, isa pa rin siyang demonyo na walang kasalanan. Ang totoo ay eksaktong tulad ng hinala ni Cho Hyun-ho. Matapos madiskubre ni Usang na binabalak si Han Dong-rim ng babaeng iyon, binigyan niya si Han Dong-rim ng imbitasyon para sa kaganapan sa brewery at sinabi kay Han Dong-rim na dalhin din ang estudyanteng babae. Sa araw ng kaganapan, lasing ang estudyanteng babae. Sinamantala ni Usang ang pagkakataon para akitin siya. Pagkatapos, sinundan niya ang babaeng iyon pauwi. Sa pagkakataong iyon, sinabi mismo ng estudyanteng babae kay Usang na peke lang ang kikis camera sa labas ng koridor. Napagmasdan din at naisa sa ulo ni Usang ang password ng pinto niya. Sa gabing iyon, pinapasa siya ng pagnanasa, habang si Usang naman ay walang awang kinuha ang telepono niya. Nakita niya ang video na ginagamit upang i-blackmail si Han Dong-rim sa telepono. Pagkatapos niyang marinig mismo sa kanya na si Han Dong-rim ay money treat niya, agad na itinulak ni Usang ang babae mula sa kanyang sarili at umalis. Kailangang makulong si Han Dong-rim dahil sa pagpatay. Ngayon, bigla niyang hiniling na makita si Choi Keong-soo. Pagkatapos dumating ni Choi Keong-soo, humingi ng tawad si Han Dong-rim. Sinabi niya na sinadya niyang banggain ang kotse ni Choi Keong-soo dahil sa selos sa pagmamahal ni Usang sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Han Dong-rim, sinubukan ni Choi Keong-soo na itago ang kanyang baliw na puso na patuloy na bumibilis. Ngayon, ayon sa kanilang schedule, si Choi Keong-soo ay naghahanda upang manood ng dagat at makipag-date kay Lee Yaung-tae. Sa daan, aksidente nilang nakita si Usang. Nagpanggap si Usang na hindi niya sila nakita. Nagpanggap din si Choi Keong-soo na wala siyang pakialam. Agad siyang sumakay sa kotse ni Lee Yaung-tae at naghanda para sa kanilang date. Ngunit napansin ni Lee Yaung-tae na tila malungkot si Choi Keong-soo sa buong biyahe. Kahit ang mga binili niyang snacks ay hindi niya kinain. Alam ni Lee Yaung-tae na iniisip ni Choi Keong-soo si Usang. Sa daan pabalik, kusang loob na iminungkahi ni Lee Yaung-tae na manood sila ng dagat ulit sa susunod. Biglang humingi ng tawad si Choi Keong-soo sa kanya. Alam na alam ni Lee Yaung-tae
na ang ibig sabihin ng kanyang sinabi ay hiwalay na sila. Sa kanyang kalungkutan, pinayuhan ni Lee Yong-tae si Choi Keong-soo, "Pwede kang hindi sumama sa akin, pero huwag mong piliin si Usang." Ang kanyang isipan ay pareho sa kay Cho Hyun-ho. Naniniwala rin siya na si Usang ay isang napakadelikadong demonyo. Biglang lumuha si Choi Keong-soo. Sa puntong ito, kahit na gusto niyang pumreno ang kanyang puso, huli na. Pagkatapos niyang makipaghiwalay at umuwi, itinuro ni Cho Hyun-ho ang isang nakakalokong drawing ni Choi Keong-soo at malakas na sinigawan siya. Ang drawing ay isang pusa at ang mukha ni Usang. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na ang kapatid niyang si Cho Hyun-ho ay sinigawan siya ng malakas. Sobrang galit si Cho Hyun-ho. Sinabi niyang si Usang ay isang demonyo na hindi marunong magsisi. Natatakot siyang kapag masyadong naging malapit si Choi Keong-soo kay Usang, magtatapos siya tulad ni Kim Si-eunil. Sa gabing iyon, nag-away ang magkapatid dahil kay Usang. Sa gabi, umuwi si Usang sa kanyang bahay, ngunit nagulat siyang makita si Choi Keong-soo na matagal nang naghihintay sa labas ng kanyang pinto. Agad siyang lumapit sa kanya. Lumuluha si Choi Keong-soo at sinabi ang kanyang desperasyon. Bawat tao sa paligid niya ay nagpayo sa kanya na huwag lumapit sa kanya, ngunit hindi na niya kayang pigilan ang kanyang puso. Matapos sabihin ang kanyang iniisip, umaasa si Choi Keong-soo na magiging mabuting tao, si Usang at hindi na makikipag-ugnayan sa kapatid na babae ni Lee Jin-seo. Para kina Usang at Choi Keong-soo, ang mga salitang ito ay nangangahulugan na kinukumpirma nila ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Ngayon, paglabas ni Choi Keong-soo ng bahay, naghihintay na si Cho Hyun-ho sa harap ng kotse. Gusto niyang ihatid ang kanyang kapatid sa trabaho. Masunurin siyang sumakay sa kotse ng kanyang kapatid. Sa loob lamang ng isa o dalawang pangusap, nagkasundo na ulit ang dalawa. Humingi rin ng tawad si Cho Hyun-ho sa kanyang kapatid dahil sa nangyari kagabi. Nangako siyang hindi na siya makikialam sa kanyang buhay. Sa panig ni Usang, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nam Yaong-si, na kapatid ni Lee Jin-seo. Tinanong niya kung pinag-isipan na niyang mabuti. Noong nakaraang araw, hiniling ni Nam Yaong-si kay Usang na pamunuan ang isang proyekto. Naalala ang mga sinabi ni Choi Keong-soo, agad na tumanggi si Usang. Pagkatapos ng trabaho, maagang naghihintay si Usang kay Choi Keong-soo sa labas ng kanyang opisina. Nang makita niya si Usang, bumaling si Choi Keong-soo sa kanyang kasamahan at sinabing uwi siya sakay ng bus. Sa bus stop, sadyang umupo si Choi Keong-soo at Usang na may ilang upuan sa pagitan nila, ngunit sa kanilang mga mata ay ang imahe ng isa't isa. Malinaw na makikita. Nang makasakay sa bus, kusang loob na umupo si Usang sa tabi ni Choi Keong-soo. Para sa kanila, ngayon palang nagsisimula ang matamis na pag-ibig. Pagkababa nila sa bus, naging magkasintahan sila at nagdinner. Tinanong ni Usang kung bakit tutol si Choi Keong-soo sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Nam Yaong-si. Ang trabahong iyon ay napakaganda at makakakuha siya ng maraming pera. Ipinaliwanag ni Choi Keong-soo na gusto rin niya ang pera, ngunit umaasa siyang hindi magiging masyadong malapit si Usang sa mga delikadong mayayamang tao na iyon. Sa gabi, habang pauwi, unang pagkakataong hinawakan ni Usang ang kamay ni Choi Keong-soo. May isang bagong bukas na tindahan ng bulaklak sa gilid ng kalsada. Hinila ni Choi Keong-soo si Usang sa loob. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng masayang ngiti. Nang makita si Choi Keong-soo, ang puso ni Moyaong ay labis ding napuno ng galak. Hindi nagtagal, nalaman ni Jin-guk ang paghihiwalay ng kanyang kapatid na babae at ni Chorong. Agad siyang nakasiguro na may kinalaman si Moyaong sa pangyayari. Hinarap ni Jin-guk si Moyaong na may seryosong tono at hiniling na magtungo si Moyaong sa estasyon ng pulisya kinabukasan. Kahit hindi siya nakasakit ng tao, siya ay pinaghihinalaang naglilinis ng crime scene. Kaya't bawat linggo, siya ay obligadong pumunta sa estasyon ng pulisya upang sumailalim sa investigasyon. Agad na inutusan ni Jin-guk si Moyaong na may mga matang puno ng pagpatay na huwag nang lalapit pa sa kanyang kapatid na babae at idiniin pa niya na ang sinabi niya ay hindi paalala kundi babala. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Jin Kang sa bahay ni Moyaong. Iniwan niya ang susi ng kanyang bahay sa ilalim ng paso ng bulaklak. Binuksan ni Jin Kang ang pinto at pumasok sa loob. Ngunit nakita niya si Moyaong na puno ng pawis na nakahiga sa kama. Pagkatapos magising, agad na niyakap ni Moyaong si Jin Kang at ikinuwento sa kanya ang kanyang panaginip. Ito ay isang panaginip na madalas mapanaginipan ni Moyaong. Sa panaginip, naglalaro si Moyaong at ang kanyang kapatid na lalaki sa kagubatan. Ngunit nang umuwi sila, nakita niya ang isang baril na nakausli mula sa sulok ng bahay. Hindi nakita ni Moyaong ang mukha ng tao at pagkatapos ng ilang sandali ay binaril niya ang kanyang ama. Naniniwala si Moyaong na marahil ang mga eksenang iyon ay hindi panaginip kundi mga alaala na nawala sa kanya. Sa katunayan, walang alaala si Moyaong sa panahon bago siya mag-5 taong gulang. Hindi pa nga niya alam kung anong taon siya ipinanganak. Pagkatapos magsalita, ipinakita ni Moyaong kay Jin Kang ang kanyang pinakaingatang larawan. Naniniwala siya na sa larawan ay ang eksena ng kanyang pamilya, isang pamilya ng 4. Ito ang tanging bakas para mahanap niyang muli ang kanyang pamilya. Nang marinig ang mga sinabi ni Moyaong, mahigpit na hinawakan ni Jin Kang ang kamay ng kanyang kasintahan at niyakap siya. Nang makauwi siya, ang kanyang kuya na si Jin-guk ay gumagawa ng kimbap. Plano niyang mamaya ay pupunta sa templo sa bundok kasama siya. Nagsinungaling si Jin Kang na kailangan niyang mag-overtime kaya hindi siya makakasama. Sa katunayan, hindi siya nag-overtime sa kumpanya kundi nakipag-date kay Moyaong.
Sa daan, nagtanong si Moyaong kung bakit pumupunta si Jin Kang sa templo kasama ang kanyang kuya tuwing Nobyembre 1. Hindi rin alam ni Jin Kang ang dahilan. Ang alam lang niya ay mula pagkabata, ang araw na iyon ang pinakahihintay at pinakamasayang araw niya. Ngunit ngayong araw, ang taunang pagpunta sa templo kasama ang kuya ay napalitan ng matamis na date kasama ang kasintahan. Nang wala ang pagsama ni Jin Kang, mag-isang nagtungo si Jin-gok sa templo. Ang kanyang kalooban ay halatang hindi maganda. Siyempre, handa na rin si Jin Kang. Espesyal niyang kinontak si Police Kim at hiniling kay Police Kim na lihim na may gusto kay Jin-gok na makipag-date sa kanyang kuya para sa kanya. Nang dumating si Police Kim, medyo bumuti ang kalooban ni Jin-gok. Nakauwi na si Jin Kang at Moyaong sa kanilang bayang Sinilangan. Nang makarating sila, ikinuwento ni Jin Kang ang nakaraan. Ang kanyang kuya ay dating criminal police dito noong siya ay bata pa. Si Moyaong naman ay may iniisip. Noong panahong iyon, malinaw na sinabi sa kanya ni Jin-gok na hindi niya kilala ang sinumang pulis sa Hesan. Ang panahon sa lugar na ito ay napakaganda. Naglakad-lakad sina Jin Kang at Moyaong na magkahawak ang kamay, pinagmamasdan ang tanawin. Sa daan, binisita nila ang ampunan kung saan inampon si Moyaong noon. Tinanong ng mga madre sa ampunan si Jin Kang. Ang sagot ni Moyaong ay puno ng lambing at init. Si Jin Kang ang taong gusto niyang mapalapit. Pumunta si Jin Kang sa maliit na ilog sa likod ng ampunan. Ito ang lugar kung saan madalas umupo si Moyaong ng mag-isa, nakatingin sa malayo. Habang naglalakad sa tabi ng ilog, sinabi ni Jin Kang ang sikreto na sa katunayan, siya at ang kanyang kuya ay hindi magkadugo. Ito ang unang pagkakataon na ibinunyag ni Jin Kang ang sikretong ito sa iba. Ngunit napakakaiba, sa sandaling ito, hindi naramdaman ni Jin Kang ang anumang presyon. Sa halip, sa harap ng isang taong may katulad na karanasan sa buhay, tulad ni Moyaong, nakaramdam siya ng malaking kaginhawaan sa pagsasalaysay tungkol sa nakaraan. Ang pinakamalaking damdamin ni Jin Kang ay tungkol sa kanyang kuya. Nagtataka siya na noong panahong iyon ay hindi pa niya kayang alagaan ang sarili. Bakit niya inampun siya? Samantala, sa loob ng mga taon, hindi niya masabi ang isang salita ng pasasamat sa kanyang kuya. Tulad ni Jin Kang, sa sandaling ito, iniisip din ni Jin-gok ang kanyang kapatid na babae. Nag-aalala na nag-o-overtime pa rin si Jin Kang at hindi pa nakakakain. Para sa kanilang dalawa, ang pinakamalaking hiling ng bawat isa ay ang mabuhay ng masaya. Sa kalaliman ng gabi, habang malalim pa ang pagmamahalan, nasa hotel sina Moyaong at Jin Kang, parang isda sa tubig. Pagkatapos ng isang mainit na gabi, ikinuwento ni Jin Kang kay Moyaong ang tungkol sa peklat sa kanyang braso. Ilang taon na ang nakalilipas, binalak ni Jin Kang na pumunta sa ospital para tanggalin ang peklat na iyon. Ngunit nang malaman niya na hindi siya tunay na kapatid ng kanyang kuya, tuluyan niyang tinalikdan ang ideyang iyon. Para sa kanya, ang peklat na ito ay isang ugnayan na nagbubuklod sa kanya at sa kanyang kuya at lalong patunay sa kanyang paghahanap sa sarili. Nang marinig iyon ni Moyaong, mahigpit niyang yakap si Jin Kang. Ang biyahe na ito sa Hesan ay para sa kanilang dalawa. Ay isang romantikong date at isang paglalakbay pabalik sa nakaraan at sa paghahanap sa sarili. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Jin-gok mula sa boss ni Jin Kang. Doon niya nalaman na hindi nag-overtime ang kanyang kapatid na babae ngayong gabi. Nagmamadaling kinontak ni Jin-gok ang kanyang kasamahan at nagtanong tungkol sa investigasyon kay Moyaong. Sinabi sa kanya ng kasamahan na ang investigasyon ay inilipat sa kinabukasan dahil wala si Moyaong sa Seoul ngayon, nasa Hesan siya. Sa sandaling ito, may masamang kutob si Jin-gok. Nagmamadali siyang umuwi. Sa katunayan, hindi pa nakakabalik si Jin Kang. Nahulaan ni Jin-gok na marahil ay pumunta si Jin Kang sa Hesan kasama si Moyaong. Kinaumagahan, matapos bumalik sa bahay mula sa Hesan, prangka na inihayag ni Jin-gok ang kasinungalingan ni Jin Kang tungkol sa pananatili sa kumpanya para mag-overtime. Inamin din niya na pumunta siya sa Hesan kasama si Moyaong. Nang marinig ito ni Jin-gok, labis siyang nagalit. Bihira siyang magalit sa kanyang kapatid na babae ng ganoon. Naniniwala siya na hindi maaaring makipag-date si Jin Kang kay Moyaong. Hindi maintindihan ni Jin Kang kung bakit labis na sumasalungat ang kanyang kuya kay Moyaong. Nanatiling matatag si Jin-gok at hiniling sa kanya na pumayag agad sa kanya na makikipaghiwalay kay Moyaong. Hindi pumayag si Jin Kang at agad na tumayo at umalis. Ginok ang braso ng kanyang kapatid na babae ng mahigpit. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang kapatid na babae. Para kay Jin-gok, si Jin Kang ay laging isang masunurin at maunawaing nakababatang kapatid na babae. Kahit sa mapaghimagsik na yugto ng kabataan, hindi siya kailanman gumawa ng bagay na magpapabahala sa kanya. Sa gitna ng pagiging emosyonal, hindi sinasadyang nasabi ni Jin-gok na tingnan ng kanyang kapatid na babae kung sino ang nagpalaki sa kanya sa mga nagdaang taon. Umiyak si Jin Kang ng malakas at itinulak ang kanyang kuya. Naisip niya na sinabi ni Jin-gok ang mga salitang iyon para ipakita na siya ay isang pasanin sa buong buhay niya. Kalmado si Jin-gok at balak na ipaliwanag na si Jin Kang ay hindi kailanman naging pasanin sa kanya, ngunit hindi pumayag si Jin Kang. Sabi niya,
na sapat na ang kanyang pagtitiis sa isang kuya na tulad niya. Sa loob ng 25 taon, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Dahil sa pag-aaway nila ng kanyang kapatid na babae, buong araw na wala sa sarili si Jin-guk. Nagsimula pa siyang magmura sa estasyon ng pulisya dahil sa isang maliit na bagay. Nang makita si Jin-guk na malungkot na nakaupo mag-isa, nakipagkita si Police Kim kay Jin-kang. Sinabi ni Jin-kang ang tungkol sa pag-aaway nila ng kanyang kuya kagabi. Sa katunayan, may mga salita siyang nasabi na pinagsisihan niya agad. Tinanong ni Jin-kang si Police Kim kung bakit labis na kinamumuhian ng kanyang kuya si Moyaong. Malabo niyang naramdaman na bago pa sila maging magkasintahan ni Moyaong, mukhang ang kanyang kuya ay lubhang nadidismaya sa pag-iral ni Moyaong. Ngunit sayang, sinabi ni Police Kim na hindi rin niya alam. Kasabay nito, ipinahayag din niya ang kanyang sariling opinyon. Naniniwala si Police Kim na hindi talaga bagay sina Jin-kang at Moyaong. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kalituhan sa isipan ni Jin-kang. Nagtungo siya sa harap ng bahay ni Moyaong. Nagkataon na kararating din lang niya. Bumili si Moyaong ng pagkain para sa kanya. Inaasahan ni Jin-kang na mabilis na lilipas ang oras at isang araw. Hindi na magkakaroon ang kanyang kuya ng preconceptions laban kay Moyaong. Ngunit ang kanyang saloobin ay napaka-negatibo. Nang marinig si Moyaong na tawagin siyang iyon, nalungkot si Jin-kang. Ngunit sinabi ni Moyaong na hindi niya inaasahan na pati ang kuya ng kanyang kasintahan ay kailangan niyang suyuin. Medyo nalungkot si Jin-kang. Marahil ay hindi naiintindihan ng iba, ngunit dapat na malinaw kay Moyaong kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang kuya. Nang makita siyang hindi nagsasalita, galit na tumayo si Jin-kang at umalis. Si Moyaong ay nanatili sa kanyang lugar na may malamig na ekspresyon. Pagkatapos, dahil nag-alala siya para kay Jin-kang, nagmamadali siyang tumakbo palabas para hanapin siya. Sa kalsada na dati niyang tinahak na magkahawak ang kamay ni Jin-kang, ilang beses siyang tumakbo, pabalik-balik, ngunit hindi niya pa rin makita ang anino nito. Sa pagbalik niya sa bahay, hindi niya inaasahan na nandoon pa rin siya at hindi umalis. Sa isang iglap, ang kanyang mga labi ay parang natagpuan niya muli ang isang bagay na mahalaga pagkatapos itong mawala. Agad siyang tumakbo at mahigpit na niyakap si Jin-kang. Nang makita siyang tumakbo para hanapin siya at basang-basa ng pawis, nagdesisyon si Jin-kang na pansamantalang kalimutan ang tungkol sa kanyang kuya. Pumayag din si Moyaong. Mula ngayon, kapag galit siya, susundan niya agad siya at susuyuin. Kinaumagahan, gaya ng nakagawian, kumatok si Jin-guk sa pinto ng kwarto ni Jin-kang. Nagulat siyang makita na kararating lang nito galing sa pagbili ng almusal. Habang kumakain sila ng almusal, humingi ng paumanhin si Jin-kang sa kanyang kuya. Umaasa siyang mabibigyan siya ni Jin-guk ng kaunting oras at naniniwala siya na sa panahong iyon, mabubura na niya ang kanyang mga preconceptions tungkol kay Moyaong. Nang marinig ang mga salita ni Jin-kang, hindi sumagot si Jin-guk kundi malamig na tumayo at umalis. Para sa kanya, nananatiling determinado si Jin-guk na makipaghiwalay ang kanyang kapatid na babae kay Moyaong. Nag-aalala siya na ang kapatiran sa pagitan nila ay hindi na maibabalik pa. O marahil ay nalaman na ni Jin-kang na hindi niya ito tunay na kapatid na babae. Medyo nag-aalala rin si Jin-guk, kaya nagtungo siya sa bilangguan upang bisitahin si Yuri. Gusto niyang alamin kung may narinig si Yuri noon. Ngunit kakaunti lang ang alam niya. Pinaalalahanan ni Yuri si Jin-guk na para sa mga kababaihan, may nakamamatay na pang-akit si Moyaong. Kapag nalubog na, hindi na makakaalis. Paglabas ng bilangguan, nagtungo si Jin-guk upang makipagkita sa psychotherapist na dati nang nag-alaga kay Yuri. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Jin-guk si Moyaong. Nang marinig ito, saglit na natigilan ang doktor. Sinabi niya na posibleng kakilala niya si Moyaong. Nagtanong muli si Jin-guk, ngunit bigla siyang umalis na parang may naalala. Kinabukasan, nakipagkita sa kanya ang doktor. Sinabi niya na sa aklat na isinulat niya, mayroong isang kabanata tungkol sa mga kwento ni Moyaong ilang taon na ang nakakaraan. Ang doktor na ito ay dalubhasa sa larangan ng pediatric noon. Noong panahong iyon, si Moyaong, ang unang batang ginamot niya. Tulad ng sinabi ni Yuri, pagkatapos ng ilang araw na pakikipag-date kay Moyaong, lubusan na siyang nalunod dito. Nang matuklasan na walang disenteng kasangkapan sa bahay ng kanyang kasintahan, hinila niya si Moyaong sa supermarket upang mamili ng walang humpay. Mula sa mga kasangkapan hanggang sa iba pang mga bagay, at sa wakas ay mga sangkap para sa pang-araw-araw na pagkain at inumin. Bilang isang lalaki na hindi kailanman naunawaan ang paraan ng pamumuhay, medyo hindi maintindihan ni Moyaong nang makita ang shopping cart na puno ng mga bagay. Si Jin-kang naman ay walang pakialam at nagpatuloy sa paglalagay ng isa pang cute na teddy bear sa cart. Noong gabi, inayos ni Moyaong ang lahat ng mga bagay na binili nila ngayon. Si Jin-kang naman ay inilalagay ang larawan nila ng kanyang kuya sa bulsa ng bagong biling teddy bear. Umaasa siyang sa pagkakataong ito, mas mapapalapit niya ang kanyang kasintahan at ang kanyang kuya. Pagkatapos ayusin ang mga gamit sa bahay, nagplano si Jin-kang na magdaos ng simpleng housewarming party kasama si Moyaong. Nagkataon naman na tumawag si Jin-guk sa kanya. Nagpaplano siyang bumili ng bakalaw para lutuin bilang sabaw para sa kanya. Muli, nagsinungaling si Jin-kang na kailangan niyang mag-overtime. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakita ni Jin-guk si Moyaong na bumibili ng mga sangkap para sa hotpot sa supermarket at sinasabi sa tindera
Nakakain siya kasama ang kanyang kasintahan. Naalala ang paalala ni Yura, lalo pang naramdaman ni Jin-guk ang pagkabalisa. Noong gabi, si Moyaong, na hindi kailanman nagluto, ay espesyal na natuto kung paano gumawa ng Japanese-style hotpot. Inilagay din niya ang larawan ni Jin-kang at ng kanyang kuya sa kanyang wallet. Kasabay nito, tinanong ni Moyaong si Jin-kang tungkol sa background ng larawan. Naalala ni Jin-kang na ito ay isang ospital sa Hesan. Ngunit ang kakaiba ay sa alaala ni Moyaong, tila lumitaw din ang ospital na ito. Ang hotpot ay handa na. Nagpakuha ng larawan sina Jin-kang at Moyaong. Kinuha ni Moyaong ang telepono ni Jin-kang upang biruin siya, ngunit hindi niya inaasahan. Ang masayang paglalaro ng dalawa ay nasaksihan ni Jin-guk na nakatayo sa labas. Hindi ito tulad ng pagiging kasama ni Jin-kang ng kanyang kasintahan. Ngayong gabi, mag-isang kumakain si Jin-guk sa bahay. Bago kumain, lumabas si Moyaong para bumili ng pangbukas ng bote. Pagkatapos niyang bumili, nakita niya si Jin-guk na nakatitig sa kanya mula sa kabilang kalsada. Nakangiti pa rin si Moyaong habang dumadaan kay Jin-guk, tulad ng isang taong nanalo. Ngunit sa hindi inaasahan, pagkatapos ng ilang hakbang, bumagsak siya sa lupa na may malaking dami ng ketchup na umaagos mula sa kanya. Ito ay si Jin-woo. Habang naglalakad ang dalawa sa isa't isa, sinaksak ni Jin-woo si Moyaong gamit ang armas sa kanyang kamay. Sa huli, hindi pa rin bumalik si Moyaong. Labis na nag-alala si Jin-kang. Sa kabilang kalsada, biglang may tumunog na sirena ng pulis. Dahil sa labis na pag-aalala, lumabas si Jin-kang para magtanong tungkol sa sitwasyon. Nalaman niya na isang oras na ang nakakaraan, natapos na si Moyaong sa pagbili ng pambukas ng bote. Hindi maintindihan ni Jin-kang kung saan napunta si Moyaong sa loob ng isang oras na iyon. Noong gabing iyon, nagtungo si Jin-kang sa estasyon ng pulisya. Ngunit sinabi ng pulisya na walang ulat ng krimen na may kinalaman kay Moyaong. Ang sirena kanina ay para rin sa ibang bagay. Pag-uwi niya noong gabi, iniisip ang kanyang kasintahan na nawala sa buong gabi. Hindi siya makatulog. Dito, matapos saksakin si Moyaong, nag-apply si Jin-ho sa kanyang superior para mag-resign. Sinabi niya ang tungkol sa pananaksak niya sa isang tao. Nagulat si Police Kim sa ginawa niya. Sinabi ni Jin-guk na wala na siyang ibang paraan kundi ang gawin iyon. Kinontak ni Jin-kang si Police Kim, sinabi ang tungkol sa pagkawala ni Moyaong. Dahil sa pag-aalala sa damdamin ng dalawang magkapatid, hindi sinabi ni Police Kim ang tungkol sa pagkasugat ni Moyaong. Sa katunayan, nakita ni Police Kim sa pamamagitan ng TVs na tumawag si Moyaong ng taxi pagkatapos masugatan, ngunit hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Sa katotohanan, pagkatapos masugatan, dahil ayaw niyang mag-alala si Jin-kang, tiniis ni Moyaong ang sakit at sinubukang pumunta sa lugar ni Lee Si-yang. Pagkatapos niyang mabigyan ng first aid treatment, ligtas na si Moyaong. Si Jin-kang ay naghihintay pa rin kay Moyaong sa kanyang bahay. Biglang may tumawag na hindi kilalang numero. Sinagot ni Jin-kang at nalaman niyang si Moyaong ang nasa kabilang linya. Hiniram niya ang telepono ni Lee Si-yang para tawagan siya. Sa telepono, ang tono ni Jin-kang ay puno ng pag-aalala. Hindi sinabi ni Moyaong na nasugatan siya at nagsinungaling na nasa bahay siya ng isang kaibigan. Ngunit hindi naniwala si Jin-kang sa sinabi niya. Prangka niyang sinabi na kung patuloy na magsisinungaling si Moyaong, nararamdaman niya na masyado siyang napapagod sa relasyong ito. Dahil sa sinabi ni Jin-kang, agad na umalis si Moyaong sa kama at naghanda na umuwi. Ngunit ginawa ni Lee Si-yang ang lahat para pigilan siya. Nakilala niya si Moyaong bilang isang adulto sa kanyang harapan. Unti-unting napag-usapan nila ang tungkol kay Detective Jin-go. Sinabi lang ni Moyaong na hindi sila magkaibigan o magkaaway ni Jin-go. Ngunit hindi iyon ang nararamdaman ni Jin-go. Pag-uwi ni Jin-kang sa gabi, sinabi ni Jin-guk sa kanya na sinaktan niya si Moyaong. Hindi maintindihan ni Jin-kang ang ginawa ng kanyang kuya. Para sa kanya, maraming pinagdaanan si Moyaong noong bata pa siya. Siya ay mas masahol pa kaysa sa kanya. Hindi dapat gawin iyon ni Jin-guk sa kanya. Ngunit hindi sumuko ang kanyang kuya. Tinakot ni Jin-guk si Jin-kang na kung makikipagkita pa siya kay Moyaong, gagawa pa siya ng mas malang bagay. Iniisip ang mga sinabi ng kanyang kuya, kasama ang kasinungalingan ni Moyaong na ayos lang ang lahat, lalo pang nag-alala si Jin-kang para kay Moyaong. Kaya, tinawagan niya ang doktor at nagtanong tungkol sa kalagayan niya. Nang malaman niyang wala na sa panganib si Moyaong, doon lang siya nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sa kalaliman ng gabi, muling napanaginipan ni Moyaong ang panaginip. Eksakto tulad ng dati, sa pagkakataong ito, lumitaw din sa panaginip ang eksena kung saan sinabi ni Jin-kang na pagod na siya, kasama ang isa pang doktor. Pagkagising, gusto ni Moyaong na malaman ang pagkakakilanlan ng doktor sa panaginip. Kaya, humingi siya ng tulong kay Lee Si-yang na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos magtanong, lumapit si Lee Si-yang at kinumutan si Moyaong. Habang sinusundan niya ang anino nito, unti-unting nag-overlap ang alaala ni Moyaong sa katotohanan. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang taong kausap niya sa pasukan ng ospital ay si Lee Si-yang na nasa harap niya ngayon.
ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang salaysay, nalaman ni Moyaong ang bahagi ng nakaraan. Noong panahong iyon sa isang ospital sa Hesan, si Lee Si-yang ang responsable sa paggamot sa mga paso ni Moyaong. Bukod sa mga paso, nawalan din ng alaala si Moyaong bago matapos ang paggamot. Kusang loob siyang tumakas sa ospital. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, hindi na siya hinabo ni Lee Si-yang. Mula sa sinabi ng doktor, natuklasan ni Moyaong na tila may alam siya tungkol sa kanyang nakaraan noong bata pa siya. Ngunit nang tanungin niya si Lee Si-yang, ayaw nitong magsalita. Habang wala si Moyaong, araw-araw na pumupunta si Jin Kang sa bahay ng kanyang kasintahan. Naglalagay siya ng bottled water sa refrigerator at dinidiligan ang mga halaman sa labas ng pinto. Ilang araw ang lumipas, isang gabi. Biglang sinabi ni Jin Kang sa kanyang kuya na hindi na siya makikipag-date kay Moyaong. Ilang araw pagkatapos, gumaling ang sugat ni Moyaong. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang bahay na puno ng mga bagay ni Jin Kang. Bukod pa rito, nag-iwan si Jin Kang ng mensahe na humihingi ng paumanhin kay Moyaong. Umaasa siyang mapapatawad niya ang kanyang kuya. Naintindihan ni Moyaong ang paghihirap ni Jin Kang. Pumunta siya sa harap ng kanyang minamahal. Sa halip na hayaang mahuli si Jin Kang sa pagitan niya at ng kanyang kuya, mas gugustuhin ni Moyaong na bigyan siya ng kalayaan. Patuloy na umiyak si Jin Kang. Malinaw na sinabi ni Moyaong na hahawakan niya siya. Nang makita ang luha sa kanyang mukha, hindi na kayang magkunwari ni Moyaong na walang pakialam. Pagkatapos ay sinira niya ang lahat ng mga hadlang at hinalikan si Jin Kang sa labi. Sa kabilang banda, muling nakipagkita si Lee Si-yang kay Jin-go. Inilabas ni Jin-go ang missing persons notice na naitago niya sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na hinahanap niya ang isang batang nagngangalang Kang Son-ho. Naalala ni Lee Si-yang na 25 taon na ang nakakaraan, nagtungo si Jin-go sa ospital para hanapin ang batang nagngangalang Kang Son-ho. Sa sandaling ito, nakasigurado na si Jin-go na si Moyaong ang batang hinahanap niya sa loob ng maraming taon. Ngayong araw, pumunta rin si Moyaong para hanapin si Lee Si-yang at sinabi ang kanyang hinala batay sa kanyang paulit-ulit na bangungot. Naniniwala si Moyaong na ang kanyang ama ay nabaril at namatay. Ngunit sinabi ni Lee Si-yang na ang ama ni Moyaong ay aksidenteng nadulas sa bundok at namatay. Siyempre, ito ay tsismis lamang. Sumumpa si Moyaong na tiyak na aalamin niya ang totoong sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Bukod pa rito, sinabi rin ni Lee Si-yang kay Moyaong na ang kanyang pangalan noong bata pa siya ay Kang Son-ho. Nang malaman ni Jin Kang ang totoong pangalan ng kanyang kasintahan, na si Son-ho, labis siyang natuwa. Habang nakikipag-date kay Moyaong, masayang tinawag ni Jin Kang ang kanyang tunay na pangalan. Para ipagdiwang na natagpuan ni Moyaong ang kanyang tunay na pangalan, nagplano sina Jin Kang at Mo Yaong na kumuha ng mga larawan bilang alaala. Para kay Jin Kang, ang pangalang Son-ho ay parang mas mainit kaysa sa pangalang Moyaong. Naniniwala rin siya na ang mga magulang niya ay tiyak na mabubuting tao nang bigyan siya ng pangalang iyon. Noong gabi, sinabi ni Moyaong kay Jin Kang ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nadama niya na marahil ang kanyang pamilya ay hindi kasing saya tulad ng inaakala ni Jin Kang. Upang imbestigahan ang mga nangyari sa nakaraan, nagdesisyon si Moyaong na mag-isa siyang pupunta sa Hesan. Binalak niyang puntahan ang lugar kung saan namatay ang kanyang ama. Sinasabing ito ay isang bangin. Ngayong araw, pagdating sa Hesan, tinanong ni Moyaong ang mga tao sa daan. Sa wakas ay nakarating din siya sa bangin kung saan sinasabing nagpakamatay ang kanyang ama. Sa bangin, nag-alay si Moyaong ng alak para sa kanyang ama. Matapos humiga sa bangin, muli niyang napanaginipan ang pamilyar na panaginip. Ngunit ang kakaiba ay, pagkatapos magising mula sa panaginip, tila naramdaman ni Moyaong na ang kagubatan sa kanyang panaginip ay marahil ang kagubatan sa likod ng bangin. Sinunod niya ang direksyon sa panaginip, pumasok sa kagubatan, at nagsimulang maghanap. Hindi niya inaasahan na makikita niya talaga ang kahoy na bahay na tulad sa panaginip. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok at tuyong dahon. Ang apat na sulok ng bahay ay nababalutan ng mga sapot ng gagamba. Malinaw na inabandona ito sa loob ng maraming taon. Sa loob ng bahay, napulot ni Moyaong ang isang laruang robot na eksaktong tulad ng madalas niyang makita sa kanyang panaginip. Nalaman ni Moyaong na ito ang bahay ng kanyang kabataan, kung saan siya nanirahan bago siya nawalan ng alaala. Sa pagtingin sa mga pamilyar na bagay sa bahay, naging mas malinaw ang alaala ni Moyaong tungkol sa araw na namatay ang kanyang ama. Sa wakas ay naalala ni Moyaong ang may-ari ng baril na nakausli mula sa sulok ng bahay. Walang iba kundi si Jin-go. Lubhang nagulat si Moyaong. Sa katunayan, hindi nadulas ang kanyang ama at namatay, kundi pinatay siya ni Jin-go, ang kuya ng kanyang kasintahan. Sinira niya ang buong pamilya. Sa daan pabalik, dinala ni Moyaong ang laruang robot pabalik sa bahay. Nagpadala si Jin Kang sa kanya ng mensahe. Nang makita ang mga cute na larawan sa telepono, binura ni Moyaong ang lahat ng mensahe na hindi pa niya naipadala kay Jin Kang. Pagkatapos, pinunit din niya ang larawan ni Jin-go mula sa larawan nilang magkapatid. Samantala, sinabi ni Lee Si-yang kay Jin-go ang tungkol sa pagkikita nila ni Moyaong. Nang malaman niya na alam ni Moyaong na ang pagkamatay ng kanyang ama ay may kinalaman sa pamamaril ng isang tao, lalo pang naramdaman ni Jin-go ang pagkabalisa. Noong gabi, habang kumakain kasama si Police Kim, binanggit ni Jin-go na si Moyaong ay si Kang
Sonho, eksakto tulad ng sinabi ni Jin-guk, walang libreng tanghalian sa mundo. Lahat ay may kapalit. Nalaman ni Police Kim na handa na si Jin-guk para sa paghihiganti ni Moyaong. Noong gabing iyon, lasing na lasing si Jin-guk. Gusto lang niyang maging panatag ang loob ni Jin-kang. Mula simula hanggang wakas, hindi sinabi ni Jin-guk ang komplikadong relasyon sa pagitan niya at ni Moyaong. Sa parehong paraan, sa ikalawang araw, habang nakikipag-date kay Jin-kang, nagsinungaling din si Moyaong na hindi niya natagpuan ang lugar kung saan siya nakatira noong bata pa siya. Lalo na, hindi niya sinabi ang tungkol sa galit sa pagitan niya at ni Jin-guk. Sadyang nagsinungaling si Moyaong kay Jin-kang tungkol sa kanyang pag-overtime noong gabing iyon at ang pagpapalit ng shift ni Jin-guk. Kinabukasan, sinamantala ni Moyaong ang pagkawala ng magkapatid at tahimik na pumasok sa kanilang bahay. Gamit ang kanyang pambihirang memorya, naalala ni Moyaong ang password ng pinto. Nakita niya si Jin-kang na nag-type ng password at tahimik siyang pumasok sa loob. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kwarto ni Jin-guk at nagsimulang maghalungkat. Sa huli, natuklasan niya ang missing persons notice na naitago ni Jin-guk. Kaya, mas lalo pang nakasigurado si Moyaong sa kanyang hinala. Napatunayan niyang si Jin-guk ang kaaway na nanakit sa kanyang ama. Matapos mag-alinlangan, nagdesisyon si Moyaong. Una, nagtungo siya upang hanapin ang ate ni Usong na si Jiang Seran at humiling ng isang baril. Bilang kapalit, pumayag siyang gawin ang anumang bagay para sa kanya. Bukod pa rito, kinuha ni Moyaong ang missing persons notice na nakuha niya sa kwarto ni Jin-guk at hiniling kay Jiang Seran na hanapin ang mga magulang ng bata sa larawan. Noong gabi, sinimula ni Jin-kang ang kanyang kuya at si Police Kim sa isang date sa sinehan. Sinundan ni Moyaong ang dalawa sa buong daan. Nang makita sina Jin-guk at Police Kim na magkasamang pumasok sa sinehan, lalo pa siyang nagalit. Ang kanyang kaaway na pumatay sa kanyang ama ay masaya. Nahalata ni Jin-kang na may dinaramdam si Moyaong, ngunit ayaw pa rin niyang sabihin ang alitan niya kay Jin-guk. Sa kabilang banda, matapos manood ng isang komedya, walang ngiti sa mukha ni Jin-guk. Sa katunayan, natuklasan ni Jin-guk na ang kanyang bahay ay ginulo at ang missing persons notice para sa batang si Sonho ay nawawala. Alam niyang pumunta rito si Moyaong. Noong gabing iyon, pumunta si Moyaong upang hanapin si Jiang Seran. Naglabas siya ng baril at ibinigay ito kay Moyaong. Ngunit kasabay nito, sinabi ni Jiang Seran na ang dahilan kung bakit pumayag siyang makipagsapalaran ay para tuluyang makontrol si Moyaong. Para sa kanya, si Moyaong at siya ay magkaparehong uri ng tao, arehong mga baliw na labis na matalino, ngunit hindi tugma sa normal na emosyon ng tao. Bukod pa rito, nalaman ni Jiang Seran ang tungkol sa missing persons notice. Sinabi niya kay Moyaong na si Jin-guk ang naghahanap sa batang lalaki sa larawan noong panahong iyon. Nang marinig ito, muling humingi ng tulong si Moyaong kay Seran para hanapin ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Pag-uwi, nagpadala si Moyaong ng mensahe kay Jin-kang. Nang malaman niyang kailangan ang kanyang kasintahan na mag-overtime hanggang gabi, determinado siyang nagload ng bala sa baril. Sa kalaliman ng gabi, umuwi si Jin-guk. Nagulat siyang makita si Moyaong na lumabas mula sa dilim. Hawak niya ang baril at nakatutok sa kanya. Nais ni Choi Keong-soo na lumabas at harapin si Yoon sa Etbayol, ngunit nagalit si Yoon sa Etbayol at agad na tinutok ang baril sa halaman sa loob ng bahay. Harap-harap ang inamin ni Choi Keong-soo na siya nga ang pumatay sa ama ni Yoon sa Etbayol. Ngunit hindi niya sinabi ang motibo sa likod ng pagpatay at hindi rin siya natakot sa paghihiganti ni Yoon sa Etbayol. Sa halip ay nagmakaawa si Choi Keong-soo na huwag sana niyang hayaang makita ni Lee Jin-seok ang eksena ng pagkamatay niya. Matapos magsalita ni Choi Keong-soo, si Yoon sa Etbayol ay magpapaputok na sana ng baril. Ngunit biglang may kumatok sa labas. Ito ay si Park Soon-il dahil may ibang tao na nakasira sa kanyang plano. Panandali ang umalis si Yoon sa Etbayol. Nang makarating siya sa bahay, hindi niya tigilan ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama. Halata na hindi pa rin niya tinatanggal ang pag-iisip na maghiganti para sa kanya. Nagpadala si Handong Rim ng lumang balita sa kanya. Ipinapakita ng balita na 25 taon na ang nakakaraan, may isang mag-asawa na sumali sa isang kulto. Noong panahong iyon ay naimpluwensyahan ng kulto ang ina ni Yoon sa Etbayol. Gusto niya sanang dalhin ang kanyang mga anak upang sumali sa kulto. Ngunit upang pigilan ang kanyang asawa, sinaktan ng ama ni Yoon sa Etbayol ang mag-asawa pati na rin ang sarili niyang asawa. Pagkatapos basahin ang artikulo, labis na nagulat si Yoon sa Etbayol. Nalaman niya na ang kanyang ina ay sinaktan ng kanyang ama at sa pag-iisip nito sa kanyang puso. Biglang nagkaroon ng galit si Yoon sa Etbayol sa kanyang ama. Ang masayang bahay na kanyang naisip ay hindi pala umiral. Kinabukasan, hindi sumama si Yoon sa Etbayol kay Lee Jin-seok sa morning exercise. Sa halip ay pumunta siya sa ospital. Ngayon, naiintindihan na ni Yoon sa Etbayol kung bakit hindi pinigilan ng doktor na si Nam Yaong-sik ang isang batang nawala ng memorya. Ngunit sa totoo lang, ang orihinal na intensyon niya ay para lang sa ikabubuti ni Yoon sa Etbayol. Kapag pinigil niya siyang magpagamot at maibalik ang kanyang alaala, tiyak na maaalala ni Yoon sa Etbayol ang trahedya kung saan sinaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Labis na nalungkot ang kanyang puso, naramdaman niya na kung ang kanyang ama ay isang kriminal. Kung ganoon ay marahil na mana mo rin ang genes ng isang demonyo. Marahang pinayuhan siya ni Handong Rim, umaasang hindi hahayaan ni Yoon sa Etbayol na sirain ng masamang gawain ng kanyang
kanyang ama ang kanyang buong buhay. Samantala, dumating si Lee Jin-seok sa bahay ni Yoon sa Etbayol, ngunit nakita niya ang mahalagang larawan ng pamilya na nilamukos niya. Tinanong siya ni Lee Jin-seok tungkol sa dahilan. Agad na itinapon ni Yoon sa Etbayol ang larawan sa basurahan. Naniniwala siyang ang mga imahinasyon ng kanyang pagkabata ay mga maling kwento lamang na siya mismo ang gumawa. Habang nag-uusap, sa sobrang depresyon, aksidente niyang nahulog ang hawak niyang instant noodles sa sahig. Habang dinidiskarte ni Lee Jin-seok ang noodles, biglang nagsalita si Yoon sa Etbayol. Sinabi niyang ang kanyang ama ay isang reincarnation. Saglit na hindi alam ni Lee Jin-seok kung ano ang sasabihin para aliwin siya. Bago umalis, kinuha ni Lee Jin-seok ang larawan mula sa basurahan at dinala ito. Nang makita ang larawan ng isang masayang pamilyang may 4 na tao, hindi niya napigilang lumuha. Ang pagluha na ito ay para kay Yoon sa Etbayol. Nang gabing iyon, muling pumunta si Yoon sa Etbayol para makipagkita kay Handong Rim. Ibinigay niya sa kanya ang isang audio recording. Nang makauwi si Yoon sa Etbayol, binuksan niya ang recording. Ito ay ang sekretary ni Handong Rim. Nalaman niya ang katotohanan ng mga pangyayari mula sa team leader. Naimbestigahan ang krimen, noong taon na iyon ang team leader ay kasama rin sa kaganapan sa Hisan upang imbestigahan ang kaso ng ama ni Yoon sa Etbayol. Pagkatapos pakinggan ang recording, sa unang pagkakataon ay nalaman ni Yoon sa Etbayol ang pangalan ng kanyang ina. Sa recording, sinabi ng team leader na 25 taon na ang nakalipas. Upang mahuli ang ama ni Yoon sa Etbayol, ang kriminal ay sinaktan ang isang mag-asawa kasama ang kanyang asawa at pumunta si Choi Keong-soo sa Hisan. Noong panahong iyon, ang ama ni Yoon sa Etbayol ay maihawak na palakol na may dugo. Matapos ang krimen, ang dahilan kung bakit nagpa siya si Choi Keong-soo na barilin siya ay upang ipagtanggol ang sarili. Nang malaman ang katotohanan ng mga bagay-bagay, muling hindi makapaniwala si Yoon sa Etbayol. Nang gabing iyon, agad siyang pumunta upang hanapin si Choi Keong-soo. Tinanong niya siya kung bakit niya gustong hanapin siya noon. Mula sa pag-amin ni Choi Keong-soo, nalaman ni Yoon sa Etbayol ang isa pang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Noong panahong iyon, nang makita ni Choi Keong-soo na may hawak na palakol ang ama ni Yoon sa Etbayol, nagkamali siya sa pag-aakalang aatakihin siya nito, kaya't binaril niya ito bago pa man ito makagawa ng anumang aksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niya na si Yoon sa Etbayol ay nasa loob din ng bahay noon. Biglang napagtanto ni Choi Keong-soo na hindi pala siya ang target, kundi gusto lang itago ang palakol sa likod ng kanyang likod. Dahil sa bagay na ito, labis na nakonsensya si Choi Keong-soo. Ito ang dahilan kung bakit niya hinanap si Yoon sa Etbayol sa kung saan-saan. Ang katotohanang ito ay panandali ang nagpalito kay Yoon sa Etbayol. Sa huli, hindi na naghiganti si Yoon sa Etbayol kay Choi Keong-soo. Ngunit hindi niya rin mapatawad si Choi Keong-soo. Dahil sa pakiramdam na nagkasala, sinabi ni Choi Keong-soo kay Yoon sa Etbayol kung nasaan ang abo ng kanyang ama at pati na rin ang anibersaryo ng kanyang kamatayan sa templo sa bundok na madalas niyang puntahan. Ang petsa ay Nobyembre 1 bawat taon. Biglang napagtanto ni Yoon sa Etbayol na taon-taon, dinadala ni Choi Keong-soo ang kanyang kapatid na babae sa templo upang magbigay pugay dahil ito ay ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama. Pumunta si Yoon sa Etbayol sa templong iyon, hinanap ang altar ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, si Yoon sa Etbayol na mukhang malamig ay hindi na napigilang lumuha na parang ulan. Umakyat si Yoon sa Etbayol mula sa bundok. Tinanong niya si Lee Jin-seok kung ganito siya nag-aalala para sa kanya. Agad na tumakbo si Lee Jin-seok para yakapin ang kanyang kasintahan. Kahit na sa simula pa lang o ngayon, wala siyang pakialam sa anumang nangyari sa nakaraan ni Yoon sa Etbayol. Sa gabi, tinuruan ni Lee Jin-seok si Yoon sa Etbayol kung paano magluto ng kanin, kung paano gamitin ang rice cooker at iba pa. Umaasa siyang makakabuhay siya sa isang mainit na bahay na puno ng amoy ng kanin. Napagtanto ni Yoon sa Etbayol na ang kaligayahan pala ay ganoon lang kasimple. Habang kumakain, naaalala ni Lee Jin-seok ang unang beses na pumunta siya sa bahay ni Yoon sa Etbayol. Noong panahong iyon ay napakalamig at desolate ng bahay na ito. Walang mainit na pakiramdam, ngunit ngayon, sa bahay ni Yoon sa Etbayol ay may mga tasa, plato, teddy bears, sariwang bulaklak at prutas na parang totoong bahay. Umaasa si Lee Jin-seok na ang mga bagay na ito sa bahay ay kayang panatilihing mahigpit si Yoon sa Etbayol upang maramdaman niya ang init magpakailanman. Kinabukasan, ibinalik ni Yoon sa Etbayol ang baril kay Handong Rim. Sinabi rin ni Handong Rim ang resulta ng kanyang investigasyon. Nalaman niya na ang nakababatang kapatid na lalaki, ayon sa sinabi ni Yoon sa Etbayol, ay hindi pala talaga umiiral. Bukod pa rito, mukhang maihawak pa si Handong Rim na iba pang mahalagang balita. Ngunit nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ni Yoon sa Etbayol, nagpasya si Handong Rim na panatilihing lihim at hindi sasabihin ang totoo. Wala silang ibang magagawa, pumunta siya sa amusement park para makipag-date kay Lee Jin-seok. Dito, dinala siya ni Lee Jin-seok para mag-go-karting, sumakay sa carousel, at sa roller coaster na ayaw sakyan ng iba. Habang bumibilis ang roller coaster, naramdaman ni Yoon sa Etbayol ang isang uri ng surreal na kaligayahan. Sa gabi, sabay nilang tiningnan ang mga peklat ng paso sa kanilang mga braso sa salamin, parang itinakda ng tadhana. Ang mga peklat ng dalawa ay tila
mahiwagang konektado. Sa sandaling ito, kumulo na ang tubig sa takure. Hindi sinasadyang napaso ni Lee Jin-seok ang kanyang kamay sa mainit na tubig. Agad na hinawakan ni Yoon sa Etbayol ang kamay ng kanyang kasintahan at dinala ito sa lababo. At binanlawan niya ito ng malamig na tubig. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumili ng ointment. Habang pauwi na siya, ang mga alaala sa kanyang isipan ay naging mas malinaw kaysa dati. Naalala ni Yoon sa Etbayol ang eksena 25 taon na ang nakalipas. Matapos barilin ang kanyang ama, lumabas ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa likod niya. Matapos suriin muli, napagtanto ni Yoon sa Etbayol na ang nasa likod niya ay hindi isang batang lalaki, kundi isang batang babae. Naramdaman ni Yoon sa Etbayol na pamilyar sa kanya ang batang babae sa kanyang alaala. Matapos ikumpara ito sa larawan ni Lee Jin-seok sa kanyang pitaka, natuklasan niya na ang batang babae sa kanyang alaala ay si Lee Jin-seok pala. Iniisip ang magkatulad na peklat sa kanilang mga braso, siya at si Lee Jin-seok. At ang katotohanang hindi magkapatid si Lee Jin-seok at Choi Kyeong-soo, biglang naintindihan ni Yoon sa Etbayol ang lahat. Upang kumpirmahin, pumunta si Yoon sa Etbayol upang hanapin si Han Dong-rim at hinamon si Han Dong-rim tungkol sa katotohanang hindi niya gustong sabihin. Agad na inamin ni Han Dong-rim na ang nobya ni Yoon sa Etbayol, si Lee Jin-seok, ay ang kanyang totoong kapatid na babae. Pagkatapos malaman ang katotohanan, si Yoon sa Etbayol ay naglakad sa kalsada na parang nawalan ng kaluluwa. Naalala niya ang magandang panahon na kasama niya si Lee Jin-seok nitong mga nakaraang araw. Hindi niya napigilang umiyak sa sakit. Pagkaraan ng ilang sandali upang maprotektahan si Lee Jin-seok, gumawa si Yoon sa Etbayol ng isang huling desisyon. Sa harap ni Lee Jin-seok, si Yoon sa Etbayol ay muling nagpakita ng walang pakialam na saloobin. Kinuha niya ang susi mula kay Lee Jin-seok at pagkatapos ay mariin siyang nakipaghiwalay. Hindi makapaniwala si Lee Jin-seok na makikipaghiwalay siya at hiniling niya sa kanya na sabihin ang totoong dahilan. Nag-aalala siya na may nangyaring masama kay Yoon sa Etbayol habang bumibili ng gamot. Pagkatapos ng lahat, 12 oras pa lang ang nakakaraan, galing lang sila sa amusement park. Nagpanggap pa rin si Yoon sa Etbayol ng umiti, sinasabi lang na nagbago na ang kanyang puso. Upang mawala ng pag-asa si Lee Jin-seok, sinadyang binanggit ni Yoon sa Etbayol si Kim Seon-yeol. Sa huli, umalis si Lee Jin-seok na galit na galit. Pagkatapos niyang umalis, mag-isang napaluhod si Yoon sa Etbayol sa sahig. Hindi niya napigilang umiyak. Pagkatapos, tinanggal niya ang maliit na keychain sa susi ni Lee Jin-seok at inilagay ito sa kanyang bulsa. Inilagay ni Yoon sa Etbayol ang keychain kasama ang manika ni Lee Jin-seok sa isang kahon at iningatan ito na parang isang kayamanan. Kinabukasan, kinuha ni Yoon sa Etbayol ang larawan niya at ni Lee Jin-seok mula sa frame at inilagay ito sa kanyang damit. Pagkatapos ay pumunta siya upang hanapin si Han Dong-rim at sinabi sa kanya na handa na siyang kunin ang proyekto na iminungkahi niya noon upang hawakan niya. Matapos magsimula ang proyekto, ganap na nag-focus si Yoon sa Etbayol sa trabaho. Umaasa siyang sa ganitong mataas na intensity ng trabaho, makakalimutan niya ang kanyang anino. Lee Jin-seok sa kanyang puso. Pagkatapos ng trabaho sa gabi, naghintay si Lee Jin-seok sa harap ng bahay ni Yoon sa Etbayol. Maglalagay na sana si Yoon sa Etbayol ng jacket sa kanya, ngunit nagbago ang kanyang isip at hindi niya ginawa. Napakalungkot ng mga mata ni Lee Jin-seok. Mahigpit niyang hinawakan ang manggas ni Yoon sa Etbayol, umaasa na mapipigilan siya. Umaasa siyang maaalala niya ang lahat ng pinagsamahan nila. Nagpakita pa rin si Yoon sa Etbayol ng walang puso at malamig na mukha, tinulak ang kanyang kamay, at pagkatapos ay mahigpit na ikinulong ang pinto. Ayaw pa ring umalis ni Lee Jin-seok, nakatayo sa labas at patuloy na umiiyak habang tinatawag ang pangalan ni Yoon sa Etbayol. Nang marinig niya ang pag-iyak ni Lee Jin-seok, labis na nasaktan ang puso ni Yoon sa Etbayol, parang sinaksak ang kanyang puso. Agad niyang tinawagan si Choi Kyeong-soo at sinabi sa kanya na sunduin si Lee Jin-seok at ihatid ito sa bahay. Nang matanggap ni Choi Kyeong-soo ang tawag, agad siyang tumakbo sa bahay ni Yoon sa Etbayol. Mabilis niyang tinulungan si Lee Jin-seok, na halos nakaluhod na sa sahig, at pagkatapos ay pinasa niya ang kanyang kapatid na babae sa kanyang likod, tulad noong bata pa sila. Ang hindi alam ni Lee Jin-seok ay sa sandaling ito, umiiyak din si Yoon sa Etbayol sa loob ng kanyang silid. Pagkatapos makauwi ni Lee Jin-seok, nilagnat siya. Nagluto si Choi Kyeong-soo ng lugaw para sa kanya. Nang makita niya ang kanyang kapatid na babae na nakahiga sa kama, na halos bumagsak na ang hitsura, napuno ng kalungkutan ang mga mata ni Choi Kyeong-soo. Samantala, kahit na ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas at espiritu sa trabaho, nasa isip pa rin Yoon sa Etbayol ng mga alaala ni Lee Jin-seok. Upang gantimpalaan ang kanyang pagsisikap, nagpa siya si Han Dong-rim na bigyan siya ng kotse. Ganon din si Lee Jin-seok, sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang espiritu at bumalik sa kumpanya upang magtrabaho. Mula sa kanyang mga kasamahan, nalaman ni Lee Jin-seok na kinuha ni Yoon sa Etbayol ang proyekto ni Han Dong-rim. Pagkatapos marinig ito, muling nawala ng pag-asa si Lee Jin-seok. Tila, tuluyan na siyang kinalimutan ni Yoon sa Etbayol. Hindi alam ni Lee Jin-seok na si Yoon sa Etbayol ay nagtatago sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan siya. Nang makita si Lee Jin-seok na malungkot, labis na nalungkot din si Yoon sa Etbayol.
Etbayol. Ngunit napakabilis, inanyayahan ng ilang kasamahan si Lee Jin-seok na kumain. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, sa wakas ay mukhang mas masigla siya. Nang makita ang ngiti ni Lee Jin-seok, nabawasan ang kalungkutan sa mukha ni Yoon sa Etbayol. Sa gabi, sa harap ni Lee Jin-seok, sumakay si Yoon sa Etbayol sa kotse na binili ni Han Dong-rim para sa kanya na may mayabang na mukha. Nang makita ito, wala nang pakialam si Lee Jin-seok at tahimik na umalis na may namumulang mata. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, pumunta si Lee Jin-seok upang makipagkita kay Nam Yaong-si. Gusto niyang malaman kung anong uri ng tao si Yoon sa Etbayol. Hindi rin lubusang maintindihan ni Nam Yaong-sik si Yoon sa Etbayol. Ngunit ayon sa alam niya, si Yoon sa Etbayol ay isang matalinong tao, ngunit napaka-emosyonal. Narinig niya ang madre sa orphanage na nagsabi na sinabi ni Yoon sa Etbayol na si Lee Jin-seok ang taong gusto niyang mapalapit. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Yoon sa Etbayol na sinabi niya ang ganoong bagay. Naniniwala si Han Dong-rim na si Yoon sa Etbayol, isang taong hindi kailanman nakakaila sa kanyang damdamin, ay unti-unting umibig sa taong dati niyang pinagtatawanan dahil sa kanyang pag-ibig kay Lee Jin-seok. Ang mundo ay pabago-bago at ang mga salita ni Han Dong-rim ay muling nagbigay ng pag-asa sa puso ni Lee Jin-seok. Nang hindi niya nalalaman, aksidenteng napunta si Lee Jin-seok sa labas ng gusali ng proyekto na Yoon sa Etbayol. Hinawakan ni Yoon sa Etbayol. Nagkataon na nakilala niya si Han Dong-rim. Ibinunyag ni Han Dong-rim kay Lee Jin-seok na kung gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Yoon sa Etbayol, dapat niyang tanungin ang kanyang kapatid na lalaki na si Choi Kyeong-soo tungkol sa nangyari 25 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, nakipagkita si Lee Jin-seok kay Park Soon-il. Gusto niyang malaman ang eksaktong sagot tungkol sa mga nangyari 25 taon na ang nakalipas. Gusto sanang ilihim ni Park Soon-il ang bagay na ito para kay Choi Kyeong-soo. Ngunit sinabi ni Lee Jin-seok na alam niya na hindi sila magkapatid ni Choi Kyeong-soo. Ngunit sinabi rin ni Lee Jin-seok na dahil dito, si Choi Kyeong-soo ay para sa kanya ay isang tunay na kapatid na lalaki. Nang marinig ito, si Park Soon-il. Isinalaysay ni Park Soon-il ang kwento kung paano sinaktan ni Choi Kyeong-soo ang ama ni Yoon sa Etbayol 25 taon na ang nakakaraan. Hindi pala galit si Choi Kyeong-soo kay Yoon sa Etbayol, kundi nahihiya siya. Natatakot lang si Choi Kyeong-soo sa mga nangyari. Nang gabing iyon, inihatid ni Yoon sa Etbayol si Han Dong-rim pauwi. Tinanong niya kung ano ang sinabi niya kay Lee Jin-seok. Sinagot ni Han Dong-rim ang totoo. Nang marinig ito, nagalit si Yoon sa Etbayol. Nang makita niya si Han Dong-rim na tinuturing ang pag-ibig sa pagitan ng mga tao na parang laro, nagsimulang magsisi si Yoon sa Etbayol. Agad niyang ibinalik ang susi ng kotse sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Yoon sa Etbayol na huwag na siyang makialam sa kanyang personal na buhay. Hindi nagustuhan ni Han Dong-rim ang desisyon. Banta niya na kung aalis si Yoon sa Etbayol ngayong gabi, tatawagan niya si Lee Jin-seok at sasabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang kapatid na relasyon. Talagang huminto si Yoon sa Etbayol. Patuloy si Han Dong-rim na ng insulto. Inilabas niya ang kanyang telepono, nagpanggap na tatawagan si Lee Jin-seok upang takutin siya at kinutya ang dalawa na malinaw na magkapatid, ngunit may pisikal na relasyon. Hindi inaasahang, sa galit, direktang kinuha ni Yoon sa Etbayol ang baril mula sa drawer at walang sabi-sabi, binaril si Han Dong-rim ng isang fatal shot. Nang gabing iyon, kumalat ang balita na nasaktan si Han Dong-rim. Nakita sa TC's camera sa parking lot si Yoon sa Etbayol at kinumpirma ng pulisya na siya ang suspect. Nang makita ang balitang iyon, labis na nalungkot si Lee Jin-seok. Kahit anong mangyari, hindi siya makapaniwala na si Yoon sa Etbayol ang gumawa nito. Sa kanyang puso, si Yoon sa Etbayol ay palaging isang napakabait na tao. Sa gabi, dali-daling tumakbo si Lee Jin-seok sa bahay ni Yoon sa Etbayol. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. Nakita ni Lee Jin-seok ang larawan nilang dalawa ni Yoon sa Etbayol na kinuha niya sa frame. Sa sandaling iyon, biglang naintindihan ni Lee Jin-seok na hindi siya kailanman iniwan ng sinuman. Kasabay nito, nakatanggap si Choi Kyeong-soo ng tawag mula kay Yoon sa Etbayol para makipagkita. Matapos magkita, tinanong ni Choi Kyeong-soo si Yoon sa Etbayol kung bakit niya ginawa iyon. Ayaw talakayin ni Yoon sa Etbayol ang bagay na ito. Sa halip ay tinanong niya si Choi Kyeong-soo kung kaya ba niyang bigyan si Lee Jin-seok ng masaya at matatag na buhay. Mula sa pag-aalala sa mga mata ni Choi Kyeong-soo para sa kanyang kapatid na babae, nakuha ni Yoon sa Etbayol ang kanyang sariling sagot. Pagkatapos ay nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat kay Choi Kyeong-soo. Nagpapasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanyang kapatid na babae. Nang marinig ito, saglit na natigilan si Choi Kyeong-soo. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing si Yoon sa Etbayol ay nag-iisang anak at wala siyang kapatid na babae. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Yoon sa Etbayol na lubos siyang niloko ni Han Dong-rim. Nang malaman ni Yoon sa Etbayol ang katotohanan, napaupo siya sa sahig at umiyak. Kung nalaman niya lang sana ang katotohanan ng mas maaga, hindi sana magiging ganito ang katapusan. Pagkatapos kumalma, tinanong ni Yoon sa Etbayol si Choi Kyeong-soo kung bakit. Kung ganoon, lumitaw ang anino ni Lee Jin-seok sa kanyang pagkabata. Sino siya? Sa pamamagitan ng pagkukwento ni Choi Kyeong-soo, sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. 25 taon na ang nakakaraan, ang mga magulang ni Lee Jin-seok ay ganap na naimpluwensyahan ng kulto at hinila pa nila ang ina ni Yoon sa Etbayol upang sumali. Pagkatapos
Matapos malaman ng ama ni Yoon sa Etbayol, hindi lamang niya sinaktan ang kanyang asawa, kundi pati na rin ang mga magulang ni Lee Jin-seok. Palaisipan ang dalawang pamilya ay medyo malapit. Si Lee Jin-seok noong bata pa ay ang kapitbahay na kapatid na babae na mahal ni Yoon sa Etbayol. Ngunit hindi sila magkapatid. Bukod pa rito, sinabi rin ni Choi Kyeong-soo ang pinagmulan ng mga peklat ng paso sa braso ng dalawa. Noong panahong iyon, habang ang mga matatanda ay abala sa kulto, si Yoon sa Etbayol ang nag-alaga kay Lee Jin-seok na itinuturing niyang kapatid na babae. Matapos barilin ang ama ni Yoon sa Etbayol, tumakbo si Lee Jin-seok nang marinig ang putok ng baril. Sa kasamaang palad, hindi sinasadya niyang nabunggo ang mainit na takure sa kalan. Sa mapanganib na sandaling iyon, si Yoon sa Etbayol ang humiga sa ibabaw ni Lee Jin-seok upang protektahan siya mula sa mainit na tubig. Ito rin ang dahilan kung bakit magkadugtong ang mga peklat ng paso sa kanilang mga kamay. Para kay Yoon sa Etbayol noon, si Lee Jin-seok ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nang malaman ang katotohanan, hiniling ni Yoon sa Etbayol kay Choi Kyeong-soo na huwag ipaalam kay Lee Jin-seok ang mga bagay na ito. Umaasa siyang mamumuhay siya ng walang alalahanin tulad ng dati. Pumayag si Choi Kyeong-soo at umaasa rin siyang susuko si Yoon sa Etbayol. Niyakap siya ni Yoon sa Etbayol. Ngayon, ganap na niyang binitawan ang kanyang galit kay Choi Kyeong-soo. Hiningi niya kay Choi Kyeong-soo ang 3 araw na oras para mag-isip. Pagkatapos ay sinabi ni Park Soon-il kay Choi Kyeong-soo na alam na ni Lee Jin-seok na hindi sila magkapatid. Matapos mag-alinlangan, sa wakas ay sinabi ni Choi Kyeong-soo ay Lee Jin-seok ang kanyang totoong pangalan. Nangako rin siya na kapag nahanap niya si Yoon sa Etbayol, sasabihin niya sa kanya ang lahat. Matapos makipag-usap kay Choi Kyeong-soo, pumunta si Yoon sa Etbayol sa kanyang bahay bata sa gubat. Matapos linisin ang bahay, puno pa rin ng alaala ni Lee Jin-seok ang isip ni Yoon sa Etbayol. Nang makita ang telepono sa labas ng convenience store, nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay nagpasya siyang huwag tawagan ang babae sa kanyang puso. Sa maliit na bahay sa gitna ng gubat, bumili si Yoon sa Etbayol ng ilang pagkain at nagluto ng simpleng hapunan. Naalala niya ang sinabi ni Lee Jin-seok, ang bahay ay dapat na may amoy ng kanin. Ang bituin na kalangitan sa gabi ay medyo malabo. Habang nakahiga sa labas at iniisip si Lee Jin-seok, isang luha ang biglang bumagsak mula sa gilid ng mata ni Yoon sa Etbayol. Sa kanyang pag-aantok, parang nakahiga si Lee Jin-seok sa tabi niya. Napakaganda ng bituin na kalangitan sa gabi. Nang makasama niya si Lee Jin-seok, naintindihan ni Yoon sa Etbayol na ang mundo pala ay may napakagandang bagay. Sa ilalim ng bituin na kalangitan, pinunasan ni Lee Jin-seok ang luha sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kanyang kamay at nangako na magkasama sila habang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang katotohanan. Sa ilalim ng bituin na kalangitan sa gabi, si Yoon sa Etbayol ay mag-isa lang na nakahiga doon. Natatapos na ang 3 araw na deadline, nagsimula si Yoon sa Etbayol na magsulat ng sulat para kay Lee Jin-seok. Sinabi niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Bago niya nakilala si Lee Jin-seok, palagi niyang iniisip na ang mga tao ay kakaiba. Sila ay masaya, malungkot, at nagagalit sa mga kakaibang bagay. Ang mga emosyong ito ay nagmumula sa puso, isang bagay na hindi pa niya nararanasan at hindi niya naintindihan noon. Sa panahon ng pagkawala ni Yoon sa Etbayol, naalala ni Lee Jin-seok ang kanyang biro na nahanap niya ang kanyang bahay bata, isang bahay sa gitna ng kagubatan. Sa pag-iisip nito, muling binuksan ni Lee Jin-seok ang larawan ni Yoon sa Etbayol noong bata pa siya. Nagsimula siyang maghanap online batay sa impormasyon sa larawan. Sa huli, natagpuan niya ang isang maliit na bahay sa kagubatan na tumutugma sa mga kondisyon. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng balita, nalaman din ni Lee Jin-seok na sinaktan ng ama ni Yoon sa Etbayol ang kanyang mga magulang. Nang sundan ni Lee Jin-seok ang landas sa kagubatan, unti-unting naging mas malinaw ang kanyang mga alaala sa pagkabata. Sa kanyang alaala, mayroong isang batang lalaki na madalas makipaglaro sa kanya. Sasamahan siya ng batang lalaki kapag malungkot siya at bibigyan siya ng kanyang natirang money kapag nagugutom siya. Sa paglitaw ng mga pamilyar na tanawin, ang mga piraso ng alaala ni Lee Jin-seok ay unti-unting nabuo. Naalala niya ang lahat. Sa kanyang alaala, ang batang lalaki na nagtrato sa kanya ng mabuti ay si Yoon sa Etbayol. Kasabay nito, humingi ng tulong si Yoon sa Etbayol sa kanyang mga kaibigan na ipasa ang mensahe kay Choi Kyeong-soo na pumunta siya sa lugar kung saan una silang nagkita pagkatapos ng 3 oras. Ngayon, sinusundan ni Lee Jin-seok ang mga pahiwatig at natagpuan niya ang kahoy na bahay kung saan nagtatago si Yoon sa Etbayol. Harap-harap ang tinanong ni Lee Jin-seok si Yoon sa Etbayol ng bawat tanong sa kanyang puso. Tinanong niya kung pinili niyang makipaghiwalay sa kanya dahil sa kanyang galit sa kanyang kapatid na lalaki. Sumagot si Yoon sa Etbayol nang ang sitwasyon ay umabot sa punto na naramdaman niya na lumayo na siya at hindi na makakabalik. Umaasa si Yoon sa Etbayol na makabalik si Lee Jin-seok sa dati niyang sarili. Nang makilala niya siya, inilabas ni Lee Jin-seok ang larawan ni Yoon sa Etbayol noong bata pa siya. Ang bata sa tabi ni Yoon sa Etbayol sa larawan ay si Lee Jin-seok noong bata pa. Ang kanilang kapalaran ay matagal nang nakatakda, 25 taon na ang nakakaraan. Unti-unting lumuluha si Lee Jin-seok habang lumalapit sa kanya. Sa sandaling ito, biglang may lumipad na bala mula sa labas. Sa sandali ng buhay at kamatayan, desididong tinanggap ni Lee Jin-seok ang fatal shot para kay Yoon sa Etbayol. Ang bumaril ay ang sekretarya ni Han Dong-rim. Nakatanggap siya ng utos mula sa ama ng dalawang magkapatid, sina Han Dong-rim at Pusang, na patayin si Yoon sa Etbayol upang ipaghiganti ang kanyang anak.
anak. Bago pa man makabawi si Yoon-sa at Bayol mula sa shock, agad na binaril ng sekretarya ang pangalawang bala sa kanya. Matapos bumagsak dahil sa mga bala, ginamit nina Lee Jin-seok at Yoon-sa at Bayol ang kanilang huling lakas upang hawakan ang mukha ng isa't isa. Habang naghihingalo, sinabi nila ang kanilang malalim na pag-ibig sa isa't isa. Nang marinig ang putok ng baril, dali-daling tumakbo si Choi Keong-soo, ngunit huli na ang lahat. Nang makita niya ang katawan ng kanyang kapatid na babae, bumagsak si Choi Keong-soo at umiyak ng masakit. Sa totoo lang, mayroon pa ring pag-asa sa liham na isinulat ni Yoon-sa at Bayol. Hindi na nakakaramdam ng pagkakasala si Choi Keong-soo sa kanya. 25 taon ay higit pa sa sapat. Sa liham ni Yoon-sa at Bayol, pumirma siya sa pangalang Sonho. Iyon ang pangalan na naramdaman ni Lee Jin-seok na napakainit. Ang pelikula ay maaaring magtapos dito. Para sa ngayon, ito na lang. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mga notification tungkol sa mga pinakabago, pinakakawili-wili at pinakamahusay na mga pelikula para sa iyo. Bye-bye.